Maligayang paglabas mo sa kulungan, Binibini. Paano ka nakarating dito? Binibini, pakiusap na bumalik ka at ipamana ang kumpanyang dayuhan ng pamilya. Ang tatay. Noong panahong iyon, kahit ano pa ang apelyido ko, kinuha nila lahat. Pinalayas nila ako sa bahay 5 taon na ang nakakaraan. Kahit gaano pa ako kahirapan, hindi sila nagtan. Ngayon, may gana pa silang sabihin sa akin na bumalik ulit. Ang itim na card na ito, ibinigay po sa akin ng inyong ama para ibigay sa inyo, Binibini. Ang bumalik at ipamana ang negosyo, pwede naman siguro. Pero babalik ako sa tahanan ng pamilyang Jayang muli. Noong panahong wala akong kahit ano, nagdusa ako sa paghamak at pagkutya ng pamilyang Jayang. Ang aking asawa, si Jayang Mucheng, hindi niya ako iniwan kahit kailan. Ngayon, nakalabas na ako, kaya gusto kong bumalik agad sa kanyang piling. Opo. Mahal, siguradong gaganti ako sa iyo. Shuyating, hindi ko kailangan ng ganti mo. At hindi rin ako interesado sa estado mo. Pero hindi ko gusto ang mga sinungaling. Wala akong pera. Oh, si Kuya Chang pala to. Mahirap po dito. Sino itong katabi mo? Ito ang ate mo sa kasal. Pakitaas ng respeto. Ah, kaya pala ate ko sa kasal. Kung hindi mo sinabi, iisipin kong tagalinis lang siya. Nakalabas na pala ang ate mo sa kasal. Congrats, ate ko sa kasal. Hahaha, Mucheng. Hindi naman sa sinasabi ko. Sa okasyong ito ng anibersaryo, paano mo nagawang dalhin ang ganitong basura? Hindi naman sa kinainisan ko, pero... Ikaw. Ano man ang problema, sa akin mo na lang ibuntun, huwag mo nang idaan kay Mucheng. Wow, iba ka na nga kumpara dati. Tingnan mo nga ang pagsasalita mo, medyo lumakas na ang loob mo. Hahaha, yenan. Pero sige na, sino ang mga ngahas na tumutok sa'yo? Kahit na isa kang walang kwentang bagay na hindi pinalaki ng iyong mga magulang. Pero nagawa mo pa rin makadisgrasya ng tao gamit ang kursi mo. Tama ba? Tama. Tama na. Itzat, sino po itong babae, Lola? Bakit hindi ko pa siya nakikilala dati? Isa lang siyang walang kwenta. Hindi na kailangang pag-usapan. Ate ko sa kasal, hindi mo pa yata nakikita si Yushan namin. Siya ang kasintahan ko. Anak ng pamilyang Gao, si Gao Yushan. Kumusta? Yushan, ito ang ate ko sa kasal na nabanggit ko sa'yo. Kakagaling lang niya sa kulungan. Magaling siya sa makina ng panahi, walang tatalo sa kanya. Talaga? Ang swerte naman. Ayos yan. Kakabukas lang ng ceiling factory ng pamilyang Gao namin. Paano kung ipasok kita? Yenan, hindi ba't dati kang nangliligaw sa kanila? Nakakalungkot na hindi ako ang nakakuha ng biyaya na ito. Tingnan mo nga, anong klaseng asawa ang hinahanap ni Kuya ngayon? Hindi ko rin maintindihan kung bakit pinilit siya ng lolo noon na hanapin siya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pinilit siya ng lolo noon. Hoy, Siyate, hindi ka naman siguro yung tipo na basta nalang iniiwan ng mga mayayaman at nagdala. Naman. Dati, tiniis ko na si Mucheng ay napapahiya. Ngayon, nagbago na ang estado ko. Sigurado, tutulungan ko si Mucheng at ang pamilyang Jaya. Suyatin, ayos ka lang ba? Kahit nagsasalita ka lang, hirap ka na huminga. Sasabihin mo palang nagbago na ang estado mo. May sakit ka ba? Hahaha, Tama na. Hindi ko ba sapat ang pagkapahiya natin dahil sa'yo? Umalis ka na. mayaman talaga ako. Sapat na. Huwag kang maingay sa loob ng bahay. Tumahimik ka. Maya-maya, pumasok na kayo sa loob. Opo. Maghintay ka na lang na makaharap kitang muli. Ito po ang regalo na espesyal kong inihanda para sa inyo, Lola. Maligayang kaarawan. Hahaha. Tingnan nyo nga ang Yushan natin. Talagang bagay sa isang binibini. Alam ang tamang asal. Hahaha. Ang regalo na ito, 200,000 piso ang binayad ko. Isang sagradong kwintas na jade mula sa templo. Kapag suot niyo po yan, Lola, siguradong hahaba ang buhay niyo. At magdudulot din ito ng kaunlaran sa pamilyang Jaya. Hahaha. Talagang mapagbigay si Binibining Gao. May dala pa siyang regalo na nagkakahalaga ng 200,000. Oo, mabuti. Napakamabuti. Yushan, kung makakapag-asawa ka na kay Jiang Jiao, tuturuan ka ng lola sa pamamahala ng kumpanya. Simula ngayon, magiging bahagi ka na ng aming pamilya. Hahaha. Lola, kapag sinabi niyo po yan, nahihiya na ako. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mama? Gusto niyo na si Binibining Gao ang mamahala sa negosyo, tapos kami, ano ang gagawin namin? May mukha ka pa para hindi mo ba tinitingnan ang sitwasyon? Gaano na karaming naidulot na tulong ni Shanshan sa pamilyang Jiang? At ang manugang mo, gaano na siya nakatulong sa pamilyang Jiang? TSA. Karaniwan hindi nagsasalita, ngunit sa pagkakataong ito, si Shanshan ay nagbigay ng regalo na 200,000. Siya, TSK. Anong klaseng buhay libre, kain libre, tapos umaasa pa kayong mamana ng yaman ng pamilya? Walang mali sa sinabi ni Auntie Jiang Zhao. Sa huli, hindi may bibigay ang negosyo sa isang walang kwenta. Hoy, mga tao, huwag niyo namang pagtripan ang hipat. Ang buhay ng tao ay laging nahahati sa 3, 6, 7. Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo pa rin ito mabibili. Hahaha. Tama ang sinabi mo. Sigurado ka ba na ang regalo mo ay nagkakahalaga ng 200,000? Kung ganoon, paano pa ito magiging peke? Ang mga jade beds na ito, bagaman hindi masama ang pagkakatina, ngunit hindi pa sapat ang pagkaku, at hindi rin pantay ang pagkakalat. Sa pagtingin pa lang, alam kong tingin na lang ito. Ang matagalang pagsuot nito ay makakasama sa kalusugan. 5,000, hindi na ito maaaring lumagpas pa.
Paano nalaman ni Sunyating ang mga bagay na ito? Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Sa tingin ko, ang tulad mo ay malamang hindi pa nakakita nito. Mga mamahaling bagay na ganito. Talaga bang marunong ka sa Jade? Noong bata pa ako, kaunti lang ang pinag-aralan ko. Kung titignan ang estado mo, nag-aral ka ba ng ganito? Sa tingin ko, sa panaginip ka lang natuto niyan. Imbes na punahin mo ang regalo, bakit hindi mo na lang madaliin ang regalo mo para makita? Hindi ka naman talaga naghanda ng kahit ano, di ba? Naman, naghanda ako. Ito ang ika-6 na anibersaryo. Ang regalo na inihanda ko ay nakakahalaga ng $1,000,000. Suyating, 1,000,000? Ginugulo mo ba ako? Suyating, sa tingin ko hindi ka natuto ng kahit ano, nagturo ka lang magyabang. Sabihin mo sa akin ng direkta kung anong regalo ang inihanda mo. Huwag ka munang magmadali, darating na rin yun. Malalaman niyo rin kung ano yun. Haha, sa tingin ko ikaw. Ngayon ay nagiging magaling ka na sa pag-arte, di ba? Pakita mo sa akin, nasaan ang regalo na nagkakahalaga ng 1,000,000? Saan mo ito itinago sa damit mo? Sa manggas, marahil? Alisin mo ang marumi mong kamay. Ang regalo ay papunta na. Yan eh, sa kalsada. Ano ang pinag-uusapan nyo? Bakit hindi mo sinabi na nasa tindahan ng damit? Maya-maya, sasabihin mo sa lahat na, ang naghatid ng regalo ay naaksidente sa sasakyan. Kung hindi ka naghanda, hindi ka naghanda. Huwag ka nang magpanggap na umarte. Hello, roommate. Handa na ba ang ipinaghanda ko? Tapos na ang paghahanda ayon sa utos ng binibini. Tapos na ang paghahanda ayon sa utos ng binibini. Magaling. Nasa iyo room ako ngayon. Bilisan mo. Hindi ka naman talaga nagpagawa ng maraming regalo na nagkakahalaga ng 1,000,000, di ba? Imposible. Huwag niyo ba siyang pakinggan na nagmamayabang? Isang tawag lang, ano ang mapapatunayan nito? Suyating, tama na yan. Ngayon ay magaling ka na sa pag-arte, di ba? Umarte man o hindi umarte. Hinihintay ko ang butler ko na makita nyo at malalaman. May butler pa. Tapos na ba ang palabas? Sa tingin ko, mga barbaro lang na pinananatili mo, di ba? Suyating, nalinlang ka ba ng isang bilang? Ingatan mo ang iyong bibi. Nananampal ka. Tingnan mo kung paano kita papatayin. Ayos ka lang ba? Binibini. Arogante. Sino ka para sabihin yan? Nangangahas kang hindi igalang ang ating binibini. Ayos lang ba ang inyong binibini? Ayos lang. Sino ka ba? Ayaw mo bang mabuhay? Hulihin mo siya para sa akin. Ano ang gagawin mo? Ano ang nangyari? Sino ka ba talaga? Nangahas kang hawakan ng ating binibini. Humihingi ka ng tawad ngayon. Humihingi ng tawad. Nakikita ko na ang lahat. Mga aktor ba sila na inimbita mo? Hindi ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi masama ang iyong pag-arte. Hindi talaga masama. Ngunit mas mabuti kung papakawalan ka nila dahil hindi ka makakalaban sa ating pamilyang Jang. Pamilyang Jang. Ang estado ng ating binibini ay hindi pamilyang Jang. Kahit ang tsinelas mo ay hindi angkop. Sinalas. CJ, ayaw niyo na bang mabuhay ngayon? Gusto niyo talagang umarte, di ba? Mayroon pa rin binibini. Sa tingin ko, isa ka lang na nagtatrabaho sa serbisyo. Ingatan mo ang iyong bibig. Binibini. Ako na ang matuturo sa kanya ng leksyon para sa'yo. Ano ang gagawin mo? Babalaan kita. Huwag kang gagalaw. Lola, tulungan niyo po ako, Lola. Nako. Jiang Wucheng, tingnan mo kung anong kabutihan ang ginawa ng asawa mo. Hindi ka pa ba kikilos? Sabihin mo sa kanya na pakawalan si Jiang Sao ngayon. Lola, sinaktan ni Jiang Sao ang aking asawa. Kahit hindi hayaan ni Yating nasaktan siya ng iba. Kahit hindi hayaan ni Yating nasaktan siya ng iba, ako na mismo ang gagawa. Talagang pinalaki ka ng palayaw. Kung hindi ka makikinig sa sinasabi ni Lola, at hindi mo bibigyan ng halaga ang ating pamilyang Jiang, lumayas ka sa ating pamilyang Jiang. Inay, huwag po kayong magalit. Si Mo Cheng ay naguguluhan lang. Mo Cheng, bilisan mong paalisin sila. Inay. Kung hindi pinapansin ng pamilyang Jiang ang tama at mali, okay lang na hindi ako gamitin. Anak, kung aalis ka, paano mabubuhay si nanay? Suyating, wala ka talagang awa. Itiisin mo na lang ba na mapatalsik ka sa pamilyang Jiang? Patawad, mahal ko. Kasalanan ko na hindi ko inisip ang iyong pakiramdam. Muming, pakawalan mo siya. Opo. Maaari na kayong umalis muna. Ngunit, binibini. Ang kanilang usapin ay usapin ng aking pamilya. Huwag ka na magsalita pa. Opo, hihintayin namin ang inyong utos sa lahat ng oras. Umalis na. Suyating, tunay kang may kakayahan. Hindi mo na ihatid ang regalo, kaya nagpadala ka ng tao para sirain ang anibersaryo. Galit ka kay Lola. Naghahanap ng pagkakataon para makuha ang kayamanan, diba? Lola, ang pamilya ng kapatid mo ay masyadong nakakatakot. Hindi naman talaga sila bagay sa pamilyang Jen. Oo. Mahirap, tapos naghahanap ka pa rin ng mga barbaro para magtayo ng palabas. Talagang ginagawa nila ito bilang isang proseso. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Bumbeng ang butler ko. PSK, walang maniniwala sa sinasabi mo.
Sa mga marahas na kilos mo pa lang, alam na, anong butler, hindi nga makapagbigay ng regalo, at ang gulo pa ng sinasabi, umalis ka na sa pamilyang Jiang. Tara na. Hoy, mahal. Nakarating na dito ang regalo ko. Bakit kailangan nating umalis? Suyating, tapos ka na ba talaga? Dadaan ka pa rin sa mga bagay na napulot mo lang sa daan para ipagyabang. Nagsasala ka bang ipakita sa amin? Ano kaya itsura ng $1,000,000 na regalo? Ipakita mo. Sige na, ipakita mo. Bakit naman ako matatakot? Huwag na. Kung maglalabas ka ng mura, pagtatawanan ka lang nila. Tingnan mo nga, iipitan ko ang hawak ko sa kamay mo para hindi mo mabuksan. Dapat matuto ka sa kuya ko. Kung wala kang pera, dapat ay manahimik ka na lang. Na, ano pa ang ipagpapasikat mo? Ang regalo mo ay $1,000,000. Kung aabot man lang yan ng $100,000, luluhod ako sa iyo. Mahal, masyado mo na bang minamaliit siya? $100,000. Ang larawang ito, sasabihin ko sa'yo, kung umabot ng $10,000, ay mag-aalulong ako para sa'yo. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Ito ang regalo na inihanda ko. Hoy Suyating, nakadikit ba sa pinto ang utak mo? Isa lang itong punit na tinta. Gagamitin mo pa rin yan bilang regalo. Ay, hindi ba nakakatawa yan? Ito nga ay tunay na obra ni Emperor Song Weizong. Lola, napakatalino niyo talaga. Paano kaya nangyari yan? Ang tunay na obra ni Emperor Song Weizong ay napakabihira. Noong 10 taon na ang nakakaraan, ibinenta ito sa halagang $1,000,000. Sa kasalukuyan, wala nang secondary market para dito. Nakakatakot isipin na ngayon, ang presyo nito ay maaaring lumampas na sa $10,000,000. $10,000,000? Ano naman ang gagawin ng isang dukha tulad mo? Siguradong peke ang pintang ito. Nagsasala ka bang magbigay ng peke kay Lola? Patay ka na talaga. Peke. Suyating, sinasadya mo bang pahirapan ka? Pinipit mo yan agad para sa akin. Ay, tigilan yun na. Mama, totoo po ito. Suyating, bilisin mo at ibigay mo sa akin ang larawan. Sige. Hihintayin ko kung ano ang gagawin mo. Hindi ka panipaniwala. Talagang hindi ka panipaniwala. Ha. Wow, sabi ni Lola, ito ay totoo. Kung gayon, totoo ngang 10,000,000 ang halaga ng painting na ito. Paano naman magkakaroon si Suyating ng ganito kamahal? Ha? Kanina lang, tinawag siyang eldest young lady ng taong yun. Hindi kaya siya anak ng isang mayamang pamilya. Mahirap sabihin yan. Lahat, sa pagkakataong ito, hindi naman nagkamali ang iyong manugang. Hahaha. Oh, lahat ito ay itinuro ni Mocheng. Sinadya talaga na siya ang bumili nito. Mula ngayon, dapat mo pa akong suportahan si Mocheng. Ano ang sinasabi mo, ma? Ito ay pawis at lakas lamang ni Yati. Tita, hindi ka naman siguro natutong magmayabang sa manugang mo, di ba? Natuto kang magbida, di ba? Iine, saan kukunin ng pamilya niyo ang 10,000,000 para sa regalo? Nakakahiya, baka napilitan lang ang manugang mo na maghiram. Nanghiram lang siya ng pera, di ba? Pagdating ng panahon, may pambayad na kayo, di ba? Suyat, naglilihim ka ba na nanghiram ka ng pera sa likod ko? Sarili kong pera ang ginamit ko. Sarili mong pera. Tama na, nabiling na ang gamit. Ano pa ang silbi ng pag-uusap? Yating, maupo ka na. Naaalala ko na. Kanina, sinabi ni Ginoong Jiang Chao at binibininggaw na luluhod sila. At yung isa naman, sabi niya tatahol siya. Ngayon na sigurado na ang presyo ng pain. Suyating, huwag kang umasa sa wala. Malaki ang eksena ni Suyating ngayon. Noong una, ayoko sanang ilantad ang pagkatao. Pero ikaw ang gumawa nito, kaya huwag mong isipin patatawarin kita. Nakaluloko ka na magdala ng peke para linlangin si Lola. Sobrang tapang binibininggaw. Ano ang pinagsasabi mong peke ito? Hindi maganda yan, di ba? San, chinek na ni Lola. Pero wala naman akong nakitang mali dito. Lola, ngayon, napakataas na ng level ng mga techniques sa paggawa ng peke. Naiintindihan kong dalin lang ka, Lola. Pero suyat hindi ba't masyadong nagkataon? Ang tunay na painting na ito sa totoo lang, ang original ay nasa bahay. Haha, nagpapanggap kang sigurado sa harap ng tunay na may-ari. Tignan natin kung paano ka magpapaliwanag. Suyating, paano mo ipapaliwanag? Ano itong pinagsasabi niyo na walang kabuluhan? Ako mismo ang bumili ng painting na ito. Paano mapupunta sa bahay ni Gao Yushan? Lola, pakinggan mo muna ako. Manahimik ka. Ang tapang mo talaga. Nakaluloko ka na gumamit ng peke para linlangin ako. Akala mo tanga ako. Karapat dapat kang mamatay. Sabi ko na nga ba, paano mo naman nabili yan? Oo. Lola, ano ang basehan mo? Isang pangungusap lang at mapapatunayan mo na peke. Hindi ako naniniwala sa kanila, tapos paniniwalaan kita. Hindi mo ba iniisip? Si Sansan ay anak ng mayamang pamilya. Tama si Lola. Isang ordinaryong manok lang na nag-akalang magiging phoenix. Naging ilang manok na talaga simula pala. Ito si Gao Yushan. Sinabi mong ang totoo ay nasa bahay mo, tama ba? Kung gayon, bakit hindi mo ilabas para makita ng lahat? Dahil ito ay antique. Siyempre, kailangan itong itago ng maayos. Paano ko naman ilalabas at ipapakita na parang peke na tulad mo? Kung gusto mong makita, ilabas mo at ipakita. Tama si Miss Gao. Tanging mga taga-probinsya lang na tulad mo ang walang alak. Kaya ka tumatakbo-takbo dala ang antigo. Hindi pa ba malinaw kung sino ang totoo at sino ang peke? 10,000,000 piso lang iyan, hindi naman ganoon kalaki. Bakit hindi ko maaaring dalhin? Diyos ko. Sige na, ipagpatuloy mo pa ang pag-arte. Nakakagulat na kaya mong sabihin ang ganyan, at hindi mo muna tinitingnan ang sarili mo. Suyati, tapos ka na ba?
Hindi mo kailangan ng dangal. Pero kami, kailangan namin. Hindi ko talaga alam kung ano pa ang mga pandaraya mo sa buhay. Ilabas niyo ang sinungaling at manluloko na ito. Nagsisinungaling ang babaeng ito. Itinago mo ang mga bagay na ito at ginawa lahat sa likod namin. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Tigilan mo na ang paninirang puri sa amin. Nay, hindi po ako nagsisinungaling. Si Gao Yushan ang nagsisinungaling. Nakarating na sa ganito, at isisisi mo pa rin kay Miss Gao. Talaga naman ang tanga-tanga. Hindi ko ginawa. Tama na. Hanggang kailan mo pa kami gagawing katawa-tawa? Walang kwentang bagay. Lola, hindi niyo na po gusto ang larawang ito, tama ba? Gusto niyo po bang tulungan ko kayong ayusin ito? Kunin mo na. Isa lang itong walang kwentang papel. Nakakainis itong makita. Opo. Napakaganda. Ito ang larawang palaging pinapangarap ng aking ama. Kung ibibigay ko ang larawang ito sa kanya, Suyating, ano ang ginagawa mo? Dahil hindi tinanggap ni Lola ang regalo. Kung gayon, iuwi ko na lang. Para hindi na mahirapan si Miss Gao. Suyating, nababaliw ka na ba sa kahirapan? Si Lola ang nagsabi sa akin na ayusin ito. Hindi mo ba talaga pinapansin si Lola? Oh, Suyating. Isa lang itong punit na papel. Kung gusto ni Miss Gao, ibigay mo na sa kanya. Kahit basura pa yan, basura ko pa rin. Aayusin ko ito mamaya. Talaga bang interesado si Miss Gao sa basura? Hindi mo naman siguro nahulaan na totoo ito, di ba? Gusto mong itago para sa sarili mo, at Itigil mo na yang masama mong bibig. Sa yaman ni Miss Gao, bakit niya gugustuhin ang sayo? gusto ko lang siyang tulungan ayusin yan. Hindi mo talaga na-appreciate ang kabutihan. Hindi ako matatakot na istorbohin ang kabutihan ni Miss Gao. Kaya ko itong itapon mag-isa. Bakit ang dami mong sinasabi? Ibigay mo dito. Tigil, ano ang gagawin mo? Suyating, nababaliw ka na ba? Ikaw na masamang babae, parang hindi ka tinuruan ng tamang kasal. Lola, tingnan niyo si Suyating. Tingnan niyo siyang pinupuni. Malinaw na minamaliit mo ako. Kung ito ang kilos mo bilang tinatawa ng pamilyang Chayang, hindi na kailangang ituloy ang kasal na ito. Yushan, huwag kang magalit. Hoy, Suyating, gusto mo ba kaming sirain? Bilisan mo at lumuhod ka para humingi ng tawad kay Miss. Bakit ako hihingi ng tawad? Wala akong ginagawang mali. Dahil lang sa naiinggit ka kay Miss Gao. Nais mong sirain ang kasal sa pagitan ng pamilyang Jiang at akala mo hindi ko alam ang plano mo. Natatakot ka lang na kapag napangasawa ni Miss Gao si Wu Cheng, mas lalo kang magiging walang kwenta. Ako, naiinggit sa'yo. Isa ka lang anak ng pangatlong ranggo. Ano ba ang pinagsasabi? Tingnan mo ang pananakit mo sa babae ko. Siguradong hindi ko talaga pasin yan. Tama na. Hoy! Ano ang gagawin mo? Siya ang aking asawa. Ano ang Paano gagawin mo mo? siya apihin? Jiang Wu Cheng, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Dahil naglakas loob kang saktan ng nakababata. Lola, siya po ang nauna. Tapos, ano? Si Suyating, dati ay isa lang talagang walang kwenta. Kaya ba niyang makipantay kahit kaunti kay Miss Gao? Ako. Bumalik ka sa upuan mo. Nakakuha lang ako ng balita. Naghahanda ang Dongyan Company na mamuhunan ng 2 bilyong piso sa pagtatatag ng kumpanya. Ito ay itinuturing na magandang pagkakataon para sa ating pamilyang Jiang. Kailangan natin itong makuha. Iyon ay isang bilyonaryo sa buong mundo. Kung makakasama tayo sa Dongyan Company, ang ating pamilyang Jiang ay aangat sa langit. Pagtatayo ng mga sangay, kung gayon, ibig sabihin, ang Dongyan Company ay may plano para sa pangmatagalang paglago. Ngayon, tayong lahat ay nasa isang bangka na. Mula ngayon, makakatanggap tayo ng hindi kakaunting benepisyo. Ngunit ang pagpapalawak na ito, at ang proyektong ito ay itinuturing din pangunahing proyekto ng Dongyan Company. Maraming bigger ang magkakaroon. Paano nila mapapansin ang ating pamilyang Jiang? HMPH. Nawawalan ka na ng pag-asa bago pa man sumubok. Talagang walang silbi. Sa pagkakataong ito, gusto kong manalo ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Sino ang ako ng negosasyon? 100 milyon, yan ay sobra na. 100 milyon, hindi ba yan sobra na? Lola, mayroon pa po akong isang paraan. Sa tingin ko, itong proyekto, paano kung ibigay natin kay Kuya? Sanay naman na siyang libre dito, kumakain ng libre, matagal na. Paano iyan magiging posible? At bakit hindi? O ayaw niyo bang makatulong sa kumpanya? Hoy, ano ang ibig mong sabihin na, nanay? Alam mo naman, nanay, pagkatapos ikasal ni Mo Cheng kay Suyati, walang sino man ang bumibisita sa atin. Ngunit kung mga gako kang paghihiwalayin mo silang dalawa, Nay, hindi ko iiwan si Suyati. Mahal ko. Mo Cheng, Naku, het. Marami pang hindi mo alam. Gusto niya ang mga bagay na walang kwenta na tulad nito. Maaaring gusto niyang gamitin ang mga walang kwentang bagay na ito para itago ang sarili niyang kawalan ng kakayahan. Kaya hindi siya nakangahas manigaw. Tama ba? Jiang Xiao, ano na naman ang pinagsasabi mo? Nagsasabi ba ako ng walang kwenta? Kung gayon, kayo ang magsabi. Jiang Cheng, sa mga nakaraang taon, nakapagbalik ka ba ng anumang negosyo? Walang silbi. At ang mga stocks na yon, hinayaan mong sayang. Sa tingin ko, kung gayon, sabihin mo kung sino ang pinakamalaki ang naitulong sa kumpanya.
Talagang walang makakalusot sa mga mata ni Lola. Sa totoo lang, matagal ko na itong pinlan. Para sa sangay ng Dongyan ngayong pagkakataon, ako ang makikipag-usap. Kung magtagumpay ako, ibigay mo rin sa akin ang mga stock. Yaya, sangayon ka ba? Nanay, kaya mo bang tapusin ang deal na ito? Kailangan kong makuha ito. Yaya, kilala ni Yushan natin siya. Ang manager ng Dongyan Company. Tama ba, Yushan? Talagang demonyo, 100 milyon iyan. Paano ibibigay sa akin ni Manager Chow? Opo, Yaya. Nagkasundo na. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, bibigyan mo ako ng kaunting respect. Kilala ang manager ng Dongyan Company. Si Miss Gao ay tunay na hindi ordinaryo. Mabuti. Ang pamilya Gia natin ay magiging parang phoenix na lilipad na. Hahaha, ikaw ang panganay sa bahay. May katuwiran ng sinabi ni Jiang Xiao. Nanay, kailangan mo pa ring pag-isipan muli. Dati, hindi naman talaga malaki ang sahod ni Mo Cheng sa kung sakaling mabawi ang mga shares. Siguradong magugutom ang pamilya natin. Hoy, at bakit kailangang suportahan siya ng kumpanya? Ang alam lang ba ng pamilya ninyo ay gumastos ng pera? Jiang Xiao, mula pagkabata hanggang ngayon, pinalaki ka ng pamilya natin ng gusto. Tita, huwag mo nang subukang kontakin pa ako. Sa ngayon, ano man ang gawin mo, kailangan mong umasa sa sarili mong kakayanan. At saka, sino ang nagpahintulot sa pamilya mo na pakasal ang walang kwentang babae ito? Si Jiang Xiao ay umaasa sa sarili niyang kakayahan. CSV, ang kakayahan mo lang pala ay sa mga babae. Ano? Ano naman ang mali kung umaasa ako sa mga babae? Dahil ang mga babae ko ay mapagkakatiwalaan. Kung ganyan ka kagaling, pumunta ka at makipag-ayos sa Dongyan para pirmahan ang kontrata. Gawin mo ang sarili mo para pagkatiwalaan ng kapatid ko. Isa ka lang namang walang kwentang tao, tapos nakakahanap ka pa ng mukhang magsalita. Ano ba ang mahirap sa negosyo ng Dongyan? Ako na ang kakausap. Suyating, huwag kang umasta na parang pilay na nangangarap sa araw. Iyan ay ang Dongyan Company. Ano pa ba ang aasahan namin sa tulad mo? Hindi ka makakadaan sa dito. Talagang pilay na nangangarap sa araw. Tapos, paano kung magawa ko? Mula sa isang walang kwenta na tulad mo. Pero dahil mukhang may kumpiyansa ka. Kung gayon, magsugal tayo. Anong pustahan? Kung magawa mo ang deal na ito, ibibigay ko ang lahat ng shares ko kay Mucheng. Sa kabilang banda, kung hindi mo magawa, kukunin ko naman ang lahat ng shares ni Mucheng para sa sarili ko. Pagkatapos niyan, alis kayo sa bahay ng pamilya Jia. Handa ka bang kumaya? Oh, kaya naman, angkop na kaya ang pustahang ito. Hindi ba malinaw na ito? Si Suyating na walang kwenta. Kung hindi ka maglakas loob tumaya, okay lang. Sa ngayon, gamitin mo ang pagyayabang mo para linisin ang mga sapatos ko. Aalalahanan ko na lang na hindi ka nagsalita. Kahit hindi ka tumaya, hindi kami tataya. Suyating, ano ang ginagawa mo dyan nakaupo? Bilis na mong linisin ang sapatos niya. Opo, nanay. Yating, ikaw. Mahal, pagkatiwalaan mo ako. Narinig ba ng lahat ng malinaw? Pagdating ng oras, huwag kang magkunwaring hindi mo alam ang nangyari. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ko tinatanggap ang sinabi ng walang kwentang babaeng ito. Nanay, magsalita ka. Dahil ang mga bata ay nagkasundo ng tumaya, hindi ako makikialam. Sapat na para sa araw na ito. Umalis na kayong lahat. Nanay. Oh, kuya, lalamig na ang ulam. Dali, kumain na kayo. Mula ngayon, baka hindi na tayo makakain ng masarap na pagkain na ganito. Aha, TSK. Walang kwentang babae. Ano ang ibig mong sabihin sa nangyari ngayong araw? Nakipagsabuatan ka ba kay Jiang Xiao? Iniis mo bang kunin ang shares ng pamilya ko para paghating-hatihan? Nanay, yang walang hiya ka. Dahil naglakas loob kang pagkanulo sa anak ko, pabayaan ko siyang asikasuhin ka ngayon din. Nanay, dahil nagpusta na. Iyon ay dahil sigurado akong magagawa ko ang deal. Iyon ay dahil sigurado, ikaw. Iniis mo ba na ang presidente ng Dongyan Company ay bababa ang antas para kausapin ang isang tanga na tulad mo? Iniis mo ba makukuha mo ng ito sa pamamagitan ng panunukso sa kanya? Ang presidente ng Dongyan Company, siya ay isang empleyado ng aking pamilya. Ay empleyado ng aking pamilya. Ang pagpayag ko na magtrabaho siya ay karangalan na niya. Anong oras na? Baliw ka pa rin ba? Sige, ngayong araw, gigisingan kita. Ang pagmamadali ngayon ay walang mapapala. Ngayon, kailangan nating mag-isip kung ano ang gagawin. Ano ang dapat nating gawin? Ang bagay na ito ay nagsimula dahil sa walang kwentang babaeng ito. Hayaan siyang humanap ng sarili niyang solusyon. Madaliin mo ang paghingi ng tawad kay Yaya. Sabihin mo na ngayon ay nagbida-bida ka lang. Ano man ang paraan na gamitin mo. Kailangan talagang ipawalang bisa ni Yaya ang pustahang ito. Nanay, alam mo, na ngayon ay nasa panig ni Jiang Xiao si Yaya. Nanay, kahit pumunta ka kay Yaya, ano pa ang maitutulong nito? Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Heto, anak, paano kung ganito? Anak, lumapit ka at pakiusapan si Miss Gao. Hayaan mo siyang tulungan tayo. Noon pa man, nagpakita na siya ng interes sa iyo. Nanay, sa ngayon si Yu Shan ay dotang kasintahan ni Jiang Xiao. Tapos mas magaling ka pa kay Jiang Xiao. Kung hindi lang dahil nagpakasal ka noon kay Suyati, itong walang kwentang babae, siguro si Miss Gao na ang naging manugang ko na. Ngayon, hanapin mo siya. Kayo dalawa ay maaari pang bumalik sa dati. Hindi ako sumasang-ayon. Anong tingin mo sa sarili mo? Kailangan ko ba bang marinig ang sasabihin mo? Si Mo Cheng ang aking asawa. Ano man ang mangyari, hindi talaga ako sasang-ayon. Mahal, pagkatiwalaan mo ako. Suyat.
Tungkol sa gulo na ginawa mo ngayon, hindi kita sisihin pero pakiusap, huwag ka nang manloko ng iba, pwede ba? Pero pwede bang simula ngayon huwag mo nang lilangin ang kahit sino pa? Pag-isipan mo ng mabuti. Mahal, hintayin mo ako. Mahal, mapagkakatiwalaan mo ba? Hindi talaga ako nagsisinungaling sa iyo. So Yating, gusto mong pagkatiwalaan kita? Ang Dongyan Company ay mayaman sa buong mundo. Kung ganoon ka kagaling, bakit ka naroon lamang ng 3 taon? Sa totoo lang, naisipan ko lang sabihin. Sa totoo lang, ako ay nakalimutan na. Kahit sabihin ko kay Muche ang estado ko ngayon, hindi siya maniniwala. Ang ibig kong sabihin ay, may kakilala akong isang kaibigan na nasa kulungan. Nagkataon na dati siyang may mataas na posisyon sa Dongyan Company. Baka matulungan niya ako. Totoo ba ang sinasabi mo? O, Suyating, sinasabi mong kilala mo ang malalaking tao sa Dongyan. Isang mataas na tagapamahala. Bakit hindi ka nagsasalita? Nagsasabi ka ba na kilala mo ang presidente ng Dongyan Company? Ang apelyido ng presidente ay Giant. Naniniwala ka ba sa mga salita niya? Malayo ka na sa kamatayan. Ano ang kinalaman ng mga sinasabi namin sa iyo? Siyempre, wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko lang matiis na makita kang nagsisinungaling. Mabait lang ako kaya babalaan kita ng kaunti. Bahala na ang batang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Suyating, sinabi mong kilala mo ang isang tao sa Dongyan. Isang mataas na tagapamahala. Hindi mo kailangang malaman. Ayaw mong sabihin sa akin. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka at hindi ka makapagsalita. Manager Zhao, magkukwento ka ng biro. Ang mababang uri na ito ay nagpaplano ng sarili niyang laro. Talagang baliw na siya. Isang mataas na ekutibo, sabi mo. Mga kabataan ngayon ay napakawalang saysay. Naglalakas loob silang sabihin ang kahit ano para magsinungaling. Paanong ang isang mataas na ehekutibo ng ating Dongyan ay magiging bilanggo? Sinasabi mo bang nagsisinungaling si Suyating? Naman. Mahilig siyang magsinungaling sa simula pa lang. Ang taong ito ay manager ng Dongyan Company. Sino ang dapat mong paniwalaan? Sa tingin ko, may utak ang manager na ito. Suyating. Mahal, huwag mong pansinin sila. Talagang kilala ko ang isang mataas na ehekutibo ng Dongyan Company. Hoy maganda, kung gusto mong makilala ang isang mataas na ehekutibo ng Dongyan, hindi impossible. Hindi ba't may isa sa harapan mo na? Kung titignan ang mukha mo, isuko mo lang ang isang bagay. Alisin mo ang dumi mo. Talaga kang hangal. Manager ako ng Dongyan Company. Sapat na ang pagbibigay galang ko sa isang mababa tulad mo. Umalis ka na. Ako, ano ang problema mo? Naglakas loob ka na sipain ako. Alam mo ba kung sino ako? Manager ako ng Dongyan Company. Isang maliit na manager lang. Bakit hindi magawa ng asawa ko ang anumang gusto niya? CJ, tandaan ko kayong dalawa. Babatuhin ko kayong dalawa ng magkasama. Manager Zhao, tama? Tandaan din kita. Mayabang ka rin. Maghintay ka. Sa madaling panahon, ipaparamdam ko sa iyo na hindi ka na makakatagal. At ikaw. Jiang Muchen, payo ka na. Naglakas loob kang sipain ang isang mataas na manager. Mabuti na lang at hindi ako napakasal sa iyo. Kung hindi, siguro ay malas ako habang buhay. Manager Zhao. Mahal, salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Pinagtanggol kita dahil asawa kita, hindi ibig sabihin nito ay pinatawad na kita sa pagsisinungaling mo. Hindi ka papayagan ng aking ina. Umalis ka na sa pamilyang Jiang. Isang manager lang naman. Hindi natin kailangang matakot sa kanya. Tama na, ayoko nang marinig pa ang mga salitang iyan mula sa'yo. Mahal, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Nagsusumpa ako, hindi kita bibigyan sa pagkakataong ito. Kung hindi ko magawa, ako ay hihingi ng diborsyo. At hindi na kita guguluhin pa. Uwi na tayo muna. Hello, Lisa. Sa wakas, nakipag-ugnayan na muli ang panganay na binibini. Matagal nang hinihintay ng aming pinuno ang sandaling ito para maipasa ko sa iyo ang Dayan Company sa lalong madaling panahon. Kailan siya nagpaplanong bumalik? Sa malapit na hinaharap, wala pa akong plano na bumalik. Mayroon akong isang bagay na nais kong ipagawas. Walang problema. Ang panganay na binibini ang may-ari ng Dayan Company. Lahat ay dapat pagpasyahan ng panganay na binibini. Sa pagkakataong ito, ang Dayan Company ay magtatatag ng isang subsidya. Gusto kong ipagkaloob mo ang ahensya na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Lahat ng karapatan kay Jiang Muchen ng pamilyang Giant. Panganay na binibini, maghintay ka muna sandali. At tungkol sa manager's how na naglakas loob na lapitan si Jiang Muchen. Gusto kong luhuran niya at humingi ng tawad kay Jiang Muchen. Manager Zhao, bakit kita inanyayahan kumain ngayon? May gusto akong hilingin sa iyo. Binibiningaw, makatitiyak ka. Mula sa aking posisyon. Kahit anong gusto mo, kaya kong ibigay. Ang proyektong ito ng Dayan, mahahanap mo ba ang paraan para asikasuhin ito para sa akin? Walang problema, maraming proyekto dito. Sigurado akong kaya kong makipag-deal sa'yo ng mga 100,000. Wow! 100,000 lang. Ano ang magagawa nito? Hoy, Kuya Zhao, President Son, may tinawag ka ba? Ha? Ano? Lahat ng kapangyarihan ibinigay sa pamilyang Jiang, si Jiang Muchen. Ha? Nagkasala kay Jiang Muchen. President Son, hindi ko ginawa. Hindi ko pa nga siya nakilala. Kung makita ko siya ulit, luluhod ako at hihingi ng tawad, sigurado. Tatandaan ko. anong nangyari Kuya Zhao?
Mahigpit na inutos ng presidente. Lahat ng 2 bilyon ay ibinigay kay Jiang Muchen. Bakit? Lahat ng 2 bilyon ay ibinigay kay Jiang Muchen. Bakit? Hindi ko alam. Ang Jiang Muchen na ito. Mukhang mayroon siyang partikular na relasyon. Nalaman ko lang ito sandali lang sa likod ni Jiang Muchen. Misteryosong tao. Pero hindi sinabi ni Chairman Sun na. Pero ang ibig niyang sabihin, ang misteryosong taong ito, malamang ay isang tao na hindi maglalakas loob ang Dayuan Company na galitin. Aalis na ako. Hoy, Manager Zhao. Hindi ko akalain na ganito kalakas si Diana. Ibig sabihin ba, malaking impluwensya ang kalaban? Ang pinakakarapat dapat mamatay ay ang walang kwentang sisiyami. Kung hindi ikaw ang napangasawa ni Jiang Muchen, ako na sana. Hindi. Kailangan kong agawin si Jiang Muchen pabalik. Maaari kang maging kampante tapos na ang deal. Kailangan mo lang pumasok at pumirma ng kontrata. Nagpapanggap ka pa rin. Hihintayin ko kung hanggang kailan ka magpapanggap. Naghahanda na ang sasakyan sa labas. Kung hindi mo mapipirmahan ng kontrata, dali mong pirmahan ang divorce papers. PSK, 5 taon na akong nagtitiis sa'yo. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Talagang malas ka. Mama, huwag ka na masyadong magsalita. Hindi ba ito ang kuya? Ang aga mo naman. Hawak mo ang stock transfer document, tama ba? Pakita mo nga. Ano ang ginagawa mo? Ito ang kontrata na pipirmahan natin. May kontrata pa rin. Akala mo ba pipirma pa rin ng Dayuan sa kontrata sa isang tulad mo? Pipirma ng kontrata sa isang preso. Hindi pa lumalabas ang responsable. Paano ka nakakasigurado na hindi sila pipirma sa atin? Batay sa ano? Sabihin mo nga sa akin batay sa ano? Ito ang litrato kahapon ni Yushan at Manager Zhao. Nagkasama sa pagkain at nag-post sa Moments. Sa tingin mo pipirma sila kay Yushan o pipirma sa isang preso na tulad mo? Hoy, PSK. Tapos na. Kaya nga sinabi ko na magmakaawa ka sa akin. Kung mabagal, baka mahuli na tayo, ha? Isang kainan lang naman. Ginagamit mo pa ito bilang ebidensya. Walang kwenta. Nasa harap mo na ang ebidensya, pero matigas ka pa rin. Iniisip mo bang tanga si Manager Zhao para pakawalan si Miss Gao at piliin ka? Mama, pwede bang mas mahinahon ka? Paano mo inaasahan na maging kalmado ako? Malapit na tayong mabankrupt. Iyan ay dahil sa iyo, nawala lahat ng stocks ng pamilya natin. Ibebenta kita bilang prostitute sa Southeast Asia. Mama, kalma ka lang. Paumanhin, kayo po ba si Mr. Zhao? Opo. Magandang araw po, Ginoo, Manager Zhao. Maaari na kayong pumasok. Itong babae, totoo ba ang sinasabi niya? Pinapanta ni Manager Zhao ang anak ko para makipagkita. Opo. Wow, napakaswerte. Siguradong biyaya ito mula sa mga ninuno. Anak, bakit ka nakatayo lang doon na nalilito? Bilisan mo na at makipagkita kay Manager. Maging kampante ka na, umalis ka na. Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Talaga namang gusto niya ang tinupuri siya, Jiang Muchen. Iniintay lang niya si Emer Jiang at naglakas loob kang sabihin ikaw yun. Pasensya na po, Ginoo. Pakiusap huwag gumawa ng ingay sa loob ng aming kumpanya. Ah, at ikaw? Ayaw mo na bang magtrabaho? Naglalaro ka ba? Ang taong pinahanap ni Manager Zhao sa akin ay itong si Mr. Jack. Nga, ako si Emer Jiang. Hindi ka naniniwala, di ba? Tingnan mo. Hindi na kailangang tingnan ang litrato na ito. Walang ibig sabihin ang litratong ito. Tiwala akong ang tinawag nila ay ang asawa ko, Jiang Muchen. Ninang, kilala niyo rin ba si Manager Zhao? Kung hindi, magpakita nga kayo ng litrato. Wala kaming litrato. Walang litrato, ibig sabihin walang ebidensya. Suyating talagang wala kang kahiyan. Hoy, bata, ako ang leader ng pamilyang Zhang. Pinapatunayan ko, si Jiang Chao ay isang natatanging anak ng ating pamilya. Bakit po ganyan kayo, Lola? Ano ang mali sa sinabi ko? Nakikipagrelasyon ka sa walang kwentang babae, tulad ni Suyating. Hindi ka rin ba walang kwenta kung ganoon? Bitawan mo ako, huwag kang manggulo. Ano ang ginagawa mo? Umalis ka na. Paumanhin po, nagkamali ako ng pagkaunawa. Ha, aalis na kayo ng ganyan lang. Sayang, ikaw na walang kwenta. Ipaliwanag mo kung ano ang nangyari. Bakit naging ganito? Malinaw na ipinasulat ko kay agent sa pangalan ni Muchen. Siguradong nagkamali sila. Hindi ka ba titigil sa pagyayabang mo? Anong agent pa? Akala mo ba ikaw ang hepe ng dayuan? Mama, maniwala ka sa akin. Si Jiang Chao ang nagpanggap. Sa madaling panahon, siguradong mapapatalsik siya. Sige, hihintayin ko kung paano mo haharapin yan. Magandang araw po, Manager Zhao. Magandang araw po, Emer Jiang. Mabuti. Kakaiba talaga. Bakit si Manager Dayuan, ganoon na lang ang kasabikan sa akin? O baka naman dahil kay Yushan? O baka may lihim na relasyon si Yushan at siya? Kung ganoon, dumating na ang landas ko tungo sa kayamanan. Heto na, Emer Jiang, kung wala na kayong mga pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Nag-utos ang chairman sa akin na ibigay ang kapangyarihan sa kanya na mamahala ng 2 bilyong pera. Diyos ko, talagang biyaya ito mula sa langit. Walang problema, ito na ang tamang oras. Mabuti. Suyat-i, matagal na silang nasa loob. Tiyak na tapos na ang kontrata. Mayroon ka pa bang sasabihin? Siguradong nagkamali sila ng pagkakaintindi. Pupunta ako para kausapin sila ng malinaw. Tigil, ngayon na, ikaw na halaang. Huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo. Iniisip mong tumakas. Mama, hindi ako ang iniisip.
Wala akong pakialam kung anong klase kang tao. Sinasabi ko sa iyo, wag na wag mong iisiping tumakas ngayon. Kung hindi, hiwalay. Kung hindi, ibebenta kita para sa pera. Mama, tama na. Kung magpapatuloy ka sa gulo, mahuli na tayo. Tinatawag mo akong magulo. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na gulo. Malalaman mo ang tunay na gulo. Tigil na. Mama, ano ang ginagawa mo? So Yating, ayon sa ating kasunduan, maghiwalay na tayo. Mahal, hindi pa lumalabas ang resulta. Bakit mo nasasabi yan? Tapos ano ang gagawin ko? O hihintayin ko bang may benta pa? Pero ano? Hindi mo maintindihan ang sinasabi mo. Ayaw na sa iyo ng anak ko. Umalis ka na sa harapan ko. Huwag po. Tita, huwag mo kaming paghiwalayin. Hindi ako aalis. Ngayon, kahit saan ka gusto pumunta, umalis ka na. Kung ayaw mong umalis, kailangan mong umalis. Lumayas ka sa harapan. Manager Zhao, walang problema. Maaari kang maging kampante. Siyempre, walang problema. Ito ay personal na inutos ng chairman ng board. Hahaha. Ang pangalan mo ay Chen Chao. Hindi ka ba si Chang Chen? Bakit ako magiging tulad ng walang kwentang si Chang Chen? Lumiya ka. Sino ka para maglakas loob na lapastanganin si Ginoong Chiang? Ano ang nangyayari dito? Sa simula pa lang, hindi naman talaga sa'yo pipirmahan ang kontratang ito. Dapat kay Chang Chen ito pipirmahan. Ano ka ba talaga? Paalisin niyo na ang impostor na ito. Hindi. Manager Zhao, hindi po ba kayo nagkamali ng pagkakaintindi? Dapat tawagan niyo ulit ang chairman ng board para makumpirma. Lumayas ka. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng security para hilahin ka palabas. Anong klase ka ba? Alice, lumayas ka. Bitawan mo ako. Pahintulutan niyo akong makausap si Manager Zhao. Hindi mo kailangang mag-abala. Walang kwenta. Hintayin mong makipaghiwalay ka sa anak ko. Bilisan mong umalis. Hindi ako alis. Paumanhin po. Kayo po ba si Chiang Chen? Opo. Lubos po kaming humihingi ng paumanhin. Nagkamali po ako ng tawag kanina. Ang taong nais makilala ni Manager Zhao ay kayo po talaga. Sigurado ka ba? Missy, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi kayo nagkamali ng pagkakaintindi. Hindi po talaga kayo nagkakamali. Kayo po talaga si Chiang Chen. Sumunod po kayo sa akin. Sinabi ko na po, nagkamali sila ng pagkakaintindi. Mahal, bilisan na natin. Hintayin mo akong lumabas. Chiang Chao, ano ang nangyari pagkatapos? Hoy, ikaw pala si Chang Chen. Opo. Ginoong Chiang. Ikaw pala ang tinutukoy ni Chairman Sun na aking nilapastangan. Tungkol sa nakaraang insidente. Ako ang walang paningin, hindi ko nakilala ang nakabababa at nakatatanda. Magsalita ka ng magalang sa chairman. Manager Zhao, anong pinagsasabi mo? Hindi ko kilala ang chairman namin. Naiintindihan ko na hindi niya maaaring ipakita ang kanyang estado. Kung gayon, paano kung ganito? Pirmahan na natin ang kontrata. Kumusta, Manager Zhao? Talaga bang bibigyan tayo ng 1 bilyong order? Tama na yan, anong 1 bilyong order? Tingnan mo ang kalagayan ng taong tulad niya. Kung makakuha siya ng kahit 100,000 order lang, purong swerte na lang siguro yon. I manage noon 2 bilyong pera para sa ating lahat. Manager Zhao, hawak niyo ang kapangyarihan. Kung hindi namin ito magawa, maaari itong ibigay sa iba para asikasuhin. 2 bilyon, ano? 2 bilyon, hahaha. Ang ating pamilyang Zhang ay uunlad na, hahaha. Imposible talaga. Lola, naalala niyo pa po ba ang pusta namin kay Chen? Ngayon, si Chiang Chen na ang nakasara ng deal. Hindi na ba dapat ibigay sa amin ang shares ni Chen? Lola, huwag niyo siyang pakinggan. Siguradong dahil kay Chang Chen. Siguradong may ginamit siyang paraan para makuha ang proyektong ito. Nakuha niya ang order mo. Kung gayon, sabihin mo nga, Siguradong gumamit kayo ng mga paraan na hindi ginagawa ng iba. Nakuha ko na. Nakipagtalik ka kay Manager Zhao. Manahimik ka ngayon din, Chiang Chao. Kung talagang ginamit mo ang sarili mo para makuha ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa manager. Kung hindi, paano mo nagawa ang ganito? Lola, hindi ko ginawa ang sinasabi nila. Huwag niyo siyang pakinggan, Lola. Ang ginawa mo ay lubhang nakakahiya. Dapat ka nang mapalaya sa pamilyang Chen. Ikaw, Lola, dapat paniwalaan nyo na hindi ako pagtataksilan niya. Hindi katakataka na naghihinala si Chiang Chao dito. Kung hindi ginamit ni Soya Ting ang katawan niya sa pakikipag-usap, paano mo nakuha ang kontratang iyan? kilala ko ang isang mataas na ekutibo ng Dayan Company. Tama na, kung magsisinungaling ka, gumawa ka naman ng mas magandang dahilan. Noong nakaraan, tungkol sa regalo, hindi pa rin kita pinaniwalaan. Mukhang ngayon, totoo nga, Lola, hayaan na kahit na gumawa ka ng isang kahihiyan. Ngunit para pa rin ito sa kumpanya, hindi nakita papalayasin sa pamilya. Ngunit ang iyong mga kilos ay hindi malinis. Ang ating pusta ay itinuturing na walang visa. Lene, napakadali mo talaga. Lola, mabuti na kayo ang lider ng pamilya. Ang pagsasalita ng mga kasuklam-suklam na salita tulad ito, kahit mahal niyo si Chiang Chao at pumapabor kayo sa kanya. Hindi pa ito lumalabis na. Namiya ka. Bakit ang isang tulad mo, na walang naturo, ay naglalakas loob na magsalita ng ganito sa matanda? Hoy, ikaw. Tingnan mo ang iyong manugang. Hindi ko na kaya. Halos sumuko na siya sa ulo ko ngayon. Suyan. Humihingi ka na ng paumanhin sa lola. Inay, hindi niyo po ba nakikita kung gaano pumapabor si Lola kay Chiang Chao na nagpapahirap kay Muchen? Okay ka lang? Ang mga usapin sa tahanan ng pamilyang Zhang, hindi mo na kailangang pakialaman. Pero kung tutusin, isa ka lang namang walang kwentang inaalagaan namin, linawin mo ang iyong katayuan. Nakatulong ako kay Jiang Chen sa pagdeal nitong napakalaking proyekto. Ito ay para manatili siya sa pamilyang Jiang nang hindi nahihirapan.
Ngunit ang ginagawa niyo sa kanya ngayon, syempre, hindi ako sang-ayon. Ikaw ang tumulong sa malaking proyekto, ha? Ang kapal mo naman. Ang anak ko ang kumuha ng lahat dahil sa sarili niyang kakayahan, hindi iyan konektado sa iyo. Nanay, sa pagkakataong ito, dahil tinulungan ako ni Yating na makuha ito, matagal mo na akong kinakausap. HMPH, alam kong panig ka pa rin sa babaeng iyan. Sinasabi mong tinulungan ka niya, kunin mo nga ang ebidensya. Syempre, wala siyang ebidensya. Dahil ang deal na ito ay walang kinalaman kahit kaunti sa walang kwentang babaeng ito. Yushan, Jiang Muchen, sabi mo ay bobo ka, at talagang bobo ka. Ang deal na ito, ako ang tumulong sa iyo. Kahit saan ka mapunta, Gao Yushan, nandyan ka lagi. Sigurado ka bang ikaw ang tumulong sa kanya? Syempre, kagabi noong kumain ako kasama si Manager Zhao, personal niyang tinanggap ang kontrata mula sa akin. Kaya pala, si Miss Gao pala ang tumulong. Akala ko kung ang inutil na ito ang gagawa, wala talagang pag-asa. Si Miss Gao nga ang talagang tumulong. Mo Chen, bakit hindi ka agad magpasalamat kay Miss Gao? Nanay, tama na po ang pagsasalita. Mahal, huwag kang matakot, naniniwala ako sa'yo. Isa lang siyang walang kwenta, hindi kita iiwan. Yushan, hindi ka ba ang tumulong sa deal ko? Bakit mo tinulungan si Jiang Muchen? Lola, Pinag-isipan ko na ng malalim. Talagang gusto ko pa rin si Jiang Muchen. Palagi ko nang tinutulungan si Jiang Muchen. Hindi ko alam kung may pag-asa pa. Kung itutuloy ko ang relasyon kay Muchen. ito ang gusto mong mangyari, di ba? Naisip ko, bakit sa'yo napunta ang malaking project na ito? Kaya pala, lihim mo akong niloloko at nakikipag-date ka pala kayo siya. Tarantado ka, kahit pa boyfriend ng kapatid mo, kaya mong agawin. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Hindi ka tiningnan ng asawa ko kahit kailan. Ano ka bang klaseng tao? Hindi mo nga maalagaan ang sarili mong lalaki. Jiang Chao, may problema ba ang utak? Malinaw na nagsisinungaling si Yushan. Gusto mong agawin ang nagawa ko. Ano ang pinagsasabi mo? Ang estado ni Gao Yushan at ang sa'yo, agaw? Ano ba ang inaagaw mo? Si Su Yating ang asawa ko, subukan mong gumalaw. Tapos, anong gagawin mo? Sa huli, ikaw ang nakikinabang lang sa pamilya Jiang. Sasapakin mo. Tapos, anong gagawin mo? Lola, tingnan niyo si Jiang Muchen. Hindi lang niya inagaw ang girlfriend ko. Inagaw pa niya ang pagkakaibigan. Lola, gamitin niyo na ang batas ng pamilya para maturuan siya ng leksyon. Jiang Chao, umuwi ka muna. Uuwi ako mamaya at kakausapin kita. Maniwala ka sa akin. Sige, kayong dalawa, maghintay kayo. San. Mo Chen, totoo ba? Hi, Lola. Yung 2 bilyon, ibinigay lahat kay Jiang Muchen. Lola, tinatanong mo pa rin ang katapatan ko. Lola, nagdududa ka pa rin sa katapatan ko. Masyado niyo akong minamaliw. Kahit ano pa. Ay girlfriend ka ni Jiang Chao. Nako, mama, kahit ano pa, mga manugang kayo ng pamilyang Jiang. Miss Gao, hindi ba pare-pareho lang kung kanino ka magpapakasal? Mama, huwag ka na mag-alinlangan. May 2 bilyon pa naman. Hayaan na, hindi ako makikialam sa problema ng mga kabataan. Mo Chen, buong puso ang ibinigay sa iyo ni Sansan. Gamitin ang 2 bilyon para suyuin siya. Ikaw, sana maging mabait ka kay Sansan. Mama, Lola, nagsisinungaling ka. Muchen, kailan ibibigay ni Dayan ang order? Ang preso ay preso talaga. Ang tulad mong may kaso na nakakulong. Kailan ibibigay ni Dayan ang order? Ano na problema kung nakulong na ako? Mas mabuti pa iyon kaysa sa iyo na gustong maging kabit ng asawa niyo. Ikaw. Miss Gao, nagbigay ako ng 2 bilyon sa pamilya Jiang. Para makasal kay Jiang Muchen. Kung ang pamilyang Jiang ay hindi ito ang ibig sabihin. Kung gayon, ikakansela ko ang order. Huwag ka nang kumansela, Miss Gao. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi ng mga walang kwentang tao. Ang tita mo ay matagal nang gusto kang maging manugang. Kung gayon, hayaan na. Kahit gusto ko si Muchen, hindi ko naman gustong tawaging kabit sa likod ko. Hay, kayong dalawa ni Jiang Muchen ay sobrang bagay sa isa't isa. Paano ka magiging kabit? Huwag kang mag-alala, hindi ka pahihirapan ng tita mo. Papatansikin na ngayon ni tita si Soying sa Mama, naloko ka na. Nagsisinungaling lang siya, Gao Yushan. Sinabi mong kaya mong ikansela ang order. Kung gayon, ikansela mo. Ipakita mo sa akin kung kaya mo ba talagang ikansela o hindi. Sige, hindi ka naniniwala, di ba? Kung gayon, ilalabas ko ang ebidensya para sa... Ay, huwag na, Miss Gao. Naniniwala na kami. Tutulungan ka ni tita. Isa lang siyang taong walang alam sa lugar niya at hindi tinuruan ng tamang asal. Walang kwentang babae. Ano bang klaseng puso meron ka para isipin na sirain ang aming tahanan? Mama, naloko ka na. Wala kang karapatan na ikansela yan. Manahimik ka. Inago mo ang anak ko sa loob ng 5 taon. Balak mo bang itago ito habang buhay? Magmadali kang hiwalayan ang anak ko. Sumama ka sa akin. Bumalik ka, bitawan mo si Su Yating. Muchen, masyado kang malambot. Malapit ka nang maging dating asawa niya. Bakit ka pa nakikialam sa kanya? Nagdadrama lang siya. Lumabas ka. Lumabas ka sa asawa. Aray, ang sakit. Miss Gao, ayos ka lang ba? Walang kwentang babae. Si Miss Gao ay bisita ng aming bahay. Kung may mangyari sa kanya, kaya mo bang bayaran? Magmadali kang humingi ng tawad kay Miss Gao. Hindi ko magagawa. HMPH, ang estado ni Miss Gao ay 100 beses na mas mataas kaysa sa iyo. Isa ka lang mahirap. Mama, sobra ka na.
Mo Cheng, huwag kang magkalito. May nagsumikap pa na tumulong sa atin para sa 2 bilyon. Napaibig ka ba nitong walang kwentang babae? Sa tingin ko, kayo ang mga naakit. Yushan, sinabi mo ikaw ang gumawa ng deal na ito, di ba? Kung gayon, ang pagbubukas ng joint venture ceremony sa ilang araw, malalaman din ng lahat. Maghintay ka na lang. Ang mga magagandang araw mo ay malapit na matapos. Ano ang ibig sabihin ng babaeng ito? O baka siya ang misteryosong tao sa likod ni Jiang Muchen? Miss Gao, huwag mo nang pansinin ang babaeng ito na walang alam at walang pinag-aralan. Sa mga nakaraang taon sa pamilyang Jiang, siya ay kinukutsa at minamaliit. Pinaghihinalaan ko na may problema siya. Araw-araw, nangangarap siya na siya ay anak ng mayaman. Totoo, kung si Suyating ang misteryosong tao sa likod niya, bakit siya magpapagmalupit ng 3 taon? Nagtatampok lang siya. Maaari bang ilibre ako ni Muchen? Sige, walang problema, walang problema. Narinig mo ba, Mo Chen? Inaanyayahan ka ni Miss Gao na magtanghalian kayo. Magmadali kang palakasin ang relasyon mo kay Miss Gao. Mo Chen, halika na. Mahal, Mama, Lola, hindi ako kakain ng tanghalian. At hindi rin ako magpapakasal kay Yushan. Mga mama, itigil nyo na ang iniisip na ito. Batang ito, Malapit na ang anibersaryo ng kasal namin ni Yat. Magdiriwang kami. Sige na, magsaya kayo. Miss Gao, huwag ka sanang magalit. Masyadong bata ba si Mo Chen? Hindi niya alam ang tama at mali. Huwag kang mag-alala, nasa iyo ang pamilya namin. Ako na ang baalang magsabi. Si Suyating, ang walang kwentang babae na iyon, ay dapat mabilis na makipaghiwalay. Missy, magdiriwang ng anibersaryo, kasama ang isang walang kwentang tao. Maghintay ka lang, Suyating. 3 araw pagkatapos ng anibersaryo. Gagawin kitang kahihiyan sa harap ng lahat. Hoy, dahan-dahan lang. Okay ka lang ba? Tungkol dyan, yung tungkol sa anibersaryo kanina, nagdadahilan lang ako. Huwag mo na lang eye pressure. CJ, ang saya-saya ko. Sa 3 araw pa, magiging anibersaryo na namin ni Jiang Muchen na 5 taon na kaming kasal. Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang isurprise. Oo nga pala, tungkol dito, salamat talaga sa'yo. Mag-asawa naman tayo, di ba? Salamat saan? Oo nga. Pero paano mo nagawang pirmahan ang ganito kalaking order? At napaluhod pa si Manager Zhao para humingi ng paumanhin sa atin. Dati pa, nagkataon na natulungan ko ang chairman noon. Kaya naman ibinigay niya sa akin ang order na ito. Yung high-level supervisor na binabanggit mo ay pala ang chairman. Mahal, patawarin mo ako sa pansamantala kong pagtatago ng katotohanan. Dahil sa anibersaryo sa 3 araw mula ngayon, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng katotohanan. Ngayon, gagawin ko siya ang pinakamaswerteng lalaki. Telepono. Mahal, pupunta lang ako para sagutin ang tawag. Sige, pumunta ka na. Hello, Chairman Son. Binibini. Nasiyahan ba kayo sa ayos para sa anibersaryo, Binibini? Hindi naman masama. Mayroon pa akong isang bagay na ipapagawas. Utusan niyo lang po ako, Binibini. Sa 3 araw pagkatapos nito, ay sa reserve ko ang buong Junlin Hotel. Pakipadala mo sa akin ang isang ibininggaw at ang titulo ng lupa ng Junlin Hotel. Ang unang beses na nakilala ko ang asawa ko ay sa Junlin Hotel. I-transfer ko ito sa asawa ko. Opo, mabilis ko itong aasikasuhin. Tama, Binibini. Kailangan ko po bang ipaalam muna sa mga empleyado ang inyong katayuan? Hindi na kailangan. Mismo ako ang magsabi sa asawa. At saka, may ilang mga nakakainis na tao sa kumpanya. Napakakainis. Ayusin mo yan. Hoy lahat, may utos ang chairman na umalis kayo dito. Ano ang ibig sabihin niyan? Na pinaalis nyo kami. Sa ngayon, kasosyo na tayo ng Dayan. Huwag mo kaming tinitingnan ng may panghamak. Wala akong pakialam kung sino kayo, kung sino man ang utusan ng chairman na paalisin ko. Aalisin ko. TSK. Itong babae, hindi mo ba pinapansin ang pamilya Jiang namin? Dapat igalang mo rin si Binibining Gao. Kilala ko si Manager Zhao nyo. Sinabi ko na sa inyo, aalis ba kayo o hindi? Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng security. Ikaw. Umalis na kayo. Mahal, uwi na ta. Bakit ka nakamiki? Sekreto. Tara, umalis na tayo. Mo Chen, bakit mo iniwan si Binibining Gao ngayon at umalis? Ano ba talaga ang plano mo? Iniwan ng marangal na pamilya para piliin ang isang mahirap. Ilang beses ko na sinabi sa nanay ko, hindi ako makikipaghiwalay. Hindi makikipaghiwalay. Kung gayon, hihintayin mo bang pagtawanan tayo ng iba pagkalipas ng 3 araw? Ang anibersaryo ng kasal mo bawat taon, ang pamilya natin ay palaging tanging katatawanan. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Nanay, Sa anibersaryo ng taon. Kung mayroon ka man kahit konting konsensya, dapat makipaghiwalay ka na kay Mo Chen at hayaan mo siyang makasama si Binibining Gao. Wala ka namang kakayahan, tapos magdidikta ka pa sa anak ko, talagang walang hiya. Nanay, kahit anong mangyari, pangako ko iyan sa inyo. Maliban dito sa isang ito. Ikaw, tama na, tapusin na natin ang usapan. Pumasok na tayo sa kwarto. ikaw. Paumanhin, Dina. Ngayon, ang lugar na ito ay nabok na ni Binibining Su. Hindi kayo maaaring pumasok. Ako si Binibining Si. Patawad po talaga sa aking kawalan ng paggalang, Binibining Su. Ang inyong candlelight dinner ay handa na po. Saan ko po ilalagay ang pagkain? Dito na lang. Dito ang unang beses na nakilala ko ang asawa ko. Opo, pupunta na po ako para ihanda. Ha? Kaninong anak kaya ito? Bakit hindi ko pa siya nakikita dati? Siguro taga-ibang lugar lang yan.
Kung titingnan ang damit niya, siguradong mayaman siya. Ang ganda pala, mula sa mga mayayaman na nakita ko, ito ang pinakamarangal. Hindi ko alam kung sinong binata mula sa anong pamilya ang magpapakasal sa kanya. Hello, Wuhaw. Ihatid mo na ang asawa ko dito. Handa na ang lahat. Anak. Kanina, tumawag si Binibining Gaw para ayain kang kumain. Sagutin mo ang tawag niya. Yagi. Itigil mo na ang pagbanggit sa malas na babaeng iyon. Totoo naman na anibersaryo ng kasal mo ngayon. Sinabi niya na gagawin kanyang pinakakagalang-gala. Sa huli, walang silbi. Nanay, ang karangalan na yan ay ilusyon lang. Nagkasundo na kami ni Yating na ipagdiwang ang anibersaryo ng magkasama. Kung wala siyang pera, maghahanap ako ng pera para suportahan siya. Nabaliw ka na ba? Wala akong pakialam. Ang tanggap ko lang na manugang ay si Binibining Gaw. Nanay. Nakahanda na ang restaurant ng ating binibini. Halina tayo at kumain. Si Suyating ba? TSA. Kumain. Magsalita ka. Suyating, babaeng mahirap. Saan ba nag-book ng roadside grill restaurant ang babaeng iyon para sa anak ko? Mochen, hindi mo na ba talaga pakikinggan ang mga salita ng iyong ina? Hindi, kailangan iulat ang bagay na ito kay Binibining Gaw. Binibining Gaw. Kakaalis lang ni Mochen para kumain kasama ang inutil na babaeng yun. Susundan ko sila ngayon din. Sumama ka na rin. Oo, sige, sige, sige. Sigurado ba kayong si Suyating ang nag-book ng restaurant na ito? Magandang araw po. Kayo po ba si Ginoong Jiang? Opo. Naghihintay po sa inyo si Binibining Su. Sumunod po kayo sa akin. Totoo ba ito, Suyating? Mahal, sinabi ko na sa iyo na gagawin kitang isang kagalang-galang na lalaki. Ito ang inihanda ko para sa... Tingnan mo, nagugustuhan mo ba? Maupo ka na. Marami ka na sigurong nagastos para dito, di ba? Sa totoo lang, huwag mo nang pansinin ang sinasabi ng mga magulang ko. Kahit simple lang ang pagkain natin. Huwag mo nang isipin kung magkano ang nagastos. Ano yon? Naaalala mo ba ang lugar nito? Ano ang ibig mong sabihin? Pinalayas ako sa bahay 5 taon na ang nakalipas. Kaya napunta ako dito para magtrabaho. Noong mga panahong iyon, kakagraduate mo lang, nakikipag-usap ka sa isang kliyente. Napatapon ko ang alak sa buong damit, pero hindi mo ako pinagbayad. Ah, ikaw pala yon. Kanina, sinabi mong pinalayas ka sa bahay. 5 taon na ang nakalipas. Teka, hindi ka pwedeng pumasok dyan. Ha? Miss Gaw, nandito na sila. At hindi ko alam kung paano nabook ng walang kwentang babaeng ito ang hotel na ito. Akala ko magbubuk ka ng mas maganda para kay Jayang Motion. Hindi ba ito masyadong mura? Bakit ka nandito? Saan tayo kakain? Ano ang kinalaman ng isang tagalabas na tulad? Sa tingin mo ba, sa pamamagitan lang ng salita, mababago mo ang katotohanang mahirap ka? Para magpanggap na mayaman, talagang nakakaisip ka ng paraan. At mukhang peke ang damit mo, parang damit ng aso. Nakakalungkot, pero... Miss Gao, sigurado ka ba? Na siya ay isang manloloko. Kung hindi, magagawa ba ng isang taong mababa ang uri na magsuot ng branded? Miss Gao, bilang isang socialite, isang obra maestra ng isang Italian designer. Hindi mo ba kilala, Miss Gao? Kung hindi mo kilala, pwede mo itong isearch. Wow, nga, ang evening gown na ito ay ginawa 2 taon na ang nakalipas. Buong set, 5 milyon, isa lang sa buong mundo. Wow, sobrang yaman mo naman. Sigurado akong nakita ko na yan. Nagkamali lang ako ng tingin. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Nagrenta ka lang ng damit na to, hindi ba? Talaga ka naman. Tama si Miss Gaw. Natatakot ako na dahil nagrenta ka ng damit na ito, makakapili ka ng upuan sa restaurant. Tingnan mong mabuti, anak. Ang babaeng ito ay walang kwenta at malamig. Sa anong paraan mas masahol si Miss Gaw kaysa sa iyo? Kung ako ang tatanungin, magbubook ako ng private room para kay Jayang Motion. Hindi tulad ng iba na walang alam sa mabuting asal. Sta. Sabihin mo sa kanila kung bakit ako nagdiriwang sa malaking hall. Kayo pong dalawa. Ngayong araw, binuok na ni Miss Su ang buong hotel namin at pinili niyang manatili sa malaking dining hall. Kagustuhan lang iyon ni Miss Su, yun lang. Nag-book? Ikaw? Opo. Mga staff na tulad ninyo ay walang alam at nagtatangkang makipagtransaksyon sa mga tuta at kusang ito. Ginang, wag po kayong magsalita ng ganyan sa mga customer namin. Nagbayad ka na ba? Alam kong wala kang pera para sa kanila. Huwag mong isipin na hindi kita babalaan. Ang walang kwentang ito ay kakalabas lang sa kulungan ilang araw na ang nakalipas. Ang kampana ng mahira. Kung gusto nilang kumain ng masarap na pagkain. Nahulog na kayo sa pati. Gusto mo ganito. Wala ka namang pera. Kung paalisin niyo siya sa restaurant, bibigyan ko kayo ng doble ng bayad sa bukid.
Ah, Miss Su, kung hindi, maaari mo bang bayaran muna? Kung hindi mo kaya bayaran, Mahihirapan ang mga staff na tulad namin. Sige, sasabihin ko sa inyo. Ang walang kwentang babaeng ito ay ang aking manugang. Paano ko hindi malalaman kung kaya niyang magbayad o hindi? Kung paalisin mo lang siya agad, tapos na. sino ang nagsabing hindi ko kayang bayaran? Hanggang ngayon, matigas ka pa rin ba? Kaya mo nang magbayad ngayon, di ba? Magbabayad ako ng doble para sa hotel. Patuloy ka lang sa pag-arte. Ikaw ang nagsabi niya. Ibigay mo ang bill sa akin. Nakuha ko na. Natanggap ko na. 1,000,000 piso eksakto. Sinabi ko na, si Miss Su ay isang socialite. Ngayon na ang oras para bayaran ng hotel, 200. Kung gayon, sundin natin ang sinabi ni Miss. Sino ang makakapagsabi kung malinis ba ang perang ginamit? 1,000,000. Natatakot ako na baka ginamit mo ang sarili mo kapalit habang nasa kulungan ka. Gao Yusha, ingatan mo ang iyong mga salita. Jayang Mokshen, tinutulungan mo ba siyang magsalita? Jayang Mokshen, ikaw. Tama, Mochen. Si Miss Gao ay nandito para tulungan ka. Huwag kang bastos. Kung tatanungin mo ako, ang perang nakuha ni Su Yating ay malamang hindi malinis. Hindi sigurado na. Baka ninakaw niya. Siguradong ninakaw. Hindi niya pa rin ba siya papaalisin? Ako ang kanyang biyenan. Pinapatunayan kung siya ay magnanakaw. Kung hindi niyo pa rin siya papaalisin, hintayin ninyo na maapektuhan ng Junlin Hotel. Su Yating, pumunta ka sa istasyon ng pulis kasama kami. Linawin natin ang usapin bago tayo kumain. Hindi ako pupunta. Ngayong araw ang anibersaryo namin ng aking asawa. Hindi ko ito maaaring kanselahin. Mukha kayong makitis ang isip, hindi ba? Ang inyong mga puso ay masama pa rin. Talagang hindi ko maintindihan na nakasuot ng ganito kamahal na damit ay dating preso pala. At magnanakaw pa, nakakahiya talaga. Miss Su, huwag mo kaming pahirapan. Ako ay kostumer ng Junlin Hotel. Wala kayong karapatang paalisin ako. Ano ang pinag-uusapan ninyo tungkol sa kanya? Siya lang ang hindi nakakaalam. Kami ay mga kinatawan ng kanyang company. Naglutusan kanyang paalisin siya. Alam niyo na kung sino kami. Bakit hindi pa kayo kumikilos agad? Miss Su, kailangan mong humingi ng tawad. Ang Junlin Hotel ay subsidiary ng dayuan. Kami lang ang makikinig sa utos ng presidente. Ikaw na walang kwenta. Bakit hindi ka pa umaalis? Ma, tama na. Tara na, dadalhin kita sa ibang lugar. Huwag mo silang pansinin. Mahal, hindi tayo kailangang umalis. Mayroon nga pala akong gustong sabihin. Gusto ko lang humanap ng magandang pagkakataon para sabihin. Mukhang sa ngayon, kailangan ko na itong sabihin sa iyo ngayon. Ano yun? Ang Junlin Hotel at ang lahat ng pamamahala nito ay akin noon pa. Naisipan kong ibigay ito sa iyo bilang regalo. Hahaha. Diyos ko, nakakatawa naman ito. Hindi kita nakita ng ilang araw. Ang lakas mo na palang magyabang ngayon. Kahit hindi ko pa nakikita ang presidente. Alam namin na lalaki ang presidente. Kung ikaw ang may-ari ng dayuan, kung gayon ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Hahaha. Ako talaga ang namamahala sa lahat ng bagay sa Junlin Hotel. 3 taon na ang nakalipas, ibinigay sa akin ng presidente ang lahat ng kapangyarihan. Ngayon, lahat iyan ay nakapangalan na sa akin. Kahit sino pwedeng sabihin iyan, sino bang hindi makakagawa niyan? Ipakita mo ang ebidensya. Kailangan mo ng ebidensya. Ito ang ebidensya. Ha? Ito. Paano ito nangyari? Hindi ba't may mga eskandalo ka sa buong bayan? Paano ito nangyari? Tama ka, tiyak na Becky. Ikaw ang gumawa nito. Su Yating, ang tanga mo pa rin. Ginamit mo ang peking sertipiko para lokohin kami. Ano? Peke. Miss Gao, parang nagsasalita ka na parang nakakita ka na. Tiyak na alam ko dahil kilala ko ang chairman. Miss Gao, kilala mo pala ang chairman. Talagang malapit kayo. Siyempre, hindi ko pa kayo kilala. Kapag napansin na ako ng anak ninyo, malapit mo na akong makikilala. Nagkataon lang na nakilala ko siya dati. Swerte lang. Anak, tingnan mo si Miss Gao. Napakaganda, edukada at maganda ang mga koneksyon. 1,000 beses na mas maganda kaysa sa walang kwentang babaeng ito. Magmadali ka nang hiwalayan siya. Sabi ni Miss Gao, peke ito. Dagdag pa, sinabi niyang kilala niya ang chairman. Siyempre. Dahil napakagaling naman ni Miss Gao. Kung gayon, tawagin natin ang chairman dito. Ikaw na walang kwenta. Kahit ganito na, matigas ka pa rin. Miss Gao, tawagin mo na ang presidente para tuluyan na siyang sumuko. Masyadong abala ang presidente. Paano siya magkakaroon ng oras para sa ganito? Oo nga, gulong-gulo na ang isip ko. Paano ka magiging karapat-dapat makipagkita sa presidente? Kung sakaling tatawag ako ng presidente, hindi mo naman siguro iaalok ang sarili mo para matulog sa kanya. Kaya pala. Pag-aayos mo.
pag-book sa mamahaling hotel. At itong sertipiko pa na ito, akala ko lang pala gusto mong makilala ang presidente. Ma, ang sertipiko na ito ay totoo talaga. Hindi peke. Totoo ito. PSA. Ito, ibinigay ko kay Mucheng. Ibalik mo na. Hindi mo kilala ang bata o ang matanda. Ninakaw mo pa mula sa kamay ng ginan mo. Empleyado. Opo. Sino ang mga nasasaktan ka? Huwag mo akong hawakan. Kaya kong umalis mag-isa. Yati. Mahal, okay lang. Okay lang kung hindi nila ako pinaniniwalaan ngayon. Oh, anak. Bakit mo pa siya susundan? Walang kwenta lang naman siya. Ma, bitawan mo ako. Are, Muchen. Bakit mo kailangang makipagrelasyon sa ganyang walang kwenta? Mas mabuti pa'y makipagrelasyon ka sa akin. Simula ngayon, ang pamilya nating Gao ang magiging sandalan mo. Miss Gao, hindi ko alam kung ano talaga ang nagugustuhan mo sa akin. Pero umaasa akong pakakawalan mo na ako, okay? Sa puso ko, si Suyating lang ang nandyan. Jayang Muchen, huwag kang magkunwaring hindi mo alam ang tama at mali. Miss Gao, huwag ka sanang magalit. Jayang Muchen, ako, si Gao Yushan, ay hindi naman ganoon kasikip ang pag-iisip. Inumin mo itong baso na ito ng ubos. Pagkatapos, hahayaan na kitang umalis. Pangako mo yan, ha? Kung gayon, follow muna ako. Anak, Mo Chen. Miss Gao, ang anak ko ay ipinagkatiwala ko sa iyo para ikaw na ang bahala. Naniniwala akong pagkatapos ng gabing ito, siguradong pakakasalan ka niya. Kailan ka magkakaroon ng oras? Gusto kong humingi ng kaunting kooperasyon mo. Makitang saglit ang asawa. Mabuti, bukas dadalhin ko siya. Napakahusay. Mahal, maghintay ka lang sa akin. Bukas, mapapatunayan ko ang tunay kong pagkatao. Mahal, mahal. Ano ang nangyari? Walang tao ba sa bahay? Nandito na si Yating. Bakit hindi ka pa umalis? Kung aalis ako, paano kung magtaka si Suyati? Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Mahal, ikaw. Kayo. Mahal. Ano ang nangyari sa inyo ni Gao Yushan? So Yating. Hoy, ikaw na walang silbi. Wala kang mga mata. Noong nakaraang gabi, natulog kami ng asawa mo. Tumahimik ka. Mahal, sabihin mo sa akin. Hindi totoo yan, di ba? Dahil nabigo ka sa akin. Kayo bang magkasama ngayon ay nanloloko sa akin? So Yating. Maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Mahal. Nandidiri ka ba sa akin? Alam kong dati ay wala akong kakayahan. Ngunit ngayon, kaya ko nang patunayan ang sarili ko. Dadalhin kita sa chairman ng Dayan Company, okay ba? Hindi yan problema mo. Masyado kang mabuti. Ako ang may problema. Puro lang walang silbi. Bakit mo kailangang ipaliwanag ng marami? Makinig kang mabuti sa akin. Noong nakaraang gabi, natulog ako sa asawa mo. Nasiyahan siya ng husto. Naiinis siya na wala kang pera. Ayaw ka na niya. Anong sinasabi mo? Are, ang makasama ka ay walang kinabukasan. Hindi mo pa ba alam yan? Umalis ka na. Gao Yushan, walang hiya ka. Inaagaw mo ang asawa ng iba. Tapang mong sampalin ako. Sinampal lang ang isang kerida na walang hiya tulad mo. Anong ginagawa mo? Si Yushan ang manugang na pinili ko. Kung maglakas loob kang saktan siya, subukan mo. Mama, si Muchen ang asawa ko. Ako ang manugang. Sa bahay namin, bukod kay Muchen, walang tumanggap sa iyo. Ngayon, malinaw na sa kanya, ang pinili niya ay si Miss Gao. Hindi ka na siguro magpapakalo niya at magtitiis na makasama siya, di ba? Mahal, totoo ba ang sinasabi mo? Gusto mo ba talaga akong hiwalayan? Ako. Hindi ka pa ba sumusuko? Jayang Muchen, huwag mong kalimutan ang sinabi ko kaninang umaga. Oo. Galit ako sa'yo. Makikipagrelasyon ako kay Gao Yushan. Pagod na ako sa'yo. Mahal ko, tinatakot ka ba ni Gaol Cha? Siguradong ganito na nga. Manahimik ka. Umalis ka na. Ayoko na makita ka. Mahal kong Jayang mo. Hindi mo ba naririnig? Ang anak ko mismo ang nagsabing hihiwalayan ka. Bakit hindi ka pa rin umalis? Kunin mo na ang mga gamit mo sa bahay ng friend. At pagsisisihan ninyo ito. Tiate, anong gagawin mo? Paalalahanan kita. Maliban sa mga bulok mong gamit, huwag kang magdadala ng kahit ano mula sa tahanan ng pamilyang Jiang.
Huwag kang mag-alala. Maliban kay Jayang Momo, wala nang iba sa tahanan ng pamilyang Jayang ang interesado ako. PSK, ang babaeng ito. Tama na. Pwede ka na bang tumigil sa pag-arte? Ilang taon ka nang nakatira sa bahay ng pamilyang, hindi ba dahil sa pera? Ang card na ito ay may 200,000 piece. Bukas, maghiwalay na kayo at umalis ka na. Miss Gao, bakit mo siya binibigyan ng pera? Para saan ang mga perang ito? Bagay ba ito sa taong taga-probinsya na tulad mo? 200,000 lang. Bakit kulang pa rin? Sapat na ito sa isang walang silbing tulad. Ang 200,000 piso ay pwede mo nang ipambuhay sa kalahati ng iyong... Ang dahilan kung bakit hindi ka umalis sa pamilyang Jaya ay dahil sa 2 bilyong piso na order, hindi ba? Alam ko na kung bakit hindi ka naglakas loob maghiwalay. Kaya pala, naghihintay ka pala sa akin. Hindi nakaaya-aya ang pamamalagi mo dito. Tingnan mo si Miss Gao, natulungan pa niya tayong isarang deal. Ano ang pakialam mo dyan? Ano ang kinalaman mo? Huwag mo akong tingnan bilang mura. Talaga namang wala kang hiya. Ang perang ito, hindi ako interesado. Hiwalayan, maghihiwalay na ako. Pero tandaan ninyo ito, lahat ng ginawa ninyo sa akin, babalik-balikan ko lahat. Ikaw, ano nang magagawa mo? Masyado ka na bang matapak? Masyado bang matigas ang loob mo? Talaga bang wala kang kakayahang sirain ang 2 bilyong negosyo? Manager Zhao, okay lang, okay lang. Gusto ko lang sanang itanong ang tungkol sa kinatawan ng pamilyang Jaya. Ano? Ang investment ceremony ay sa susunod na linggo na? Ang chairman mismo ang pupunta? CJ. Salamat. Ngayong araw ang kaarawan ng panganay na dalaga. Para sa panganay na dalaga, bibili ng amo ang mall sa Silangan. Gusto mo bang dalhin kita para makita? Wala akong gana. Panganay na dalaga, para makasiguro ang amo. Dalaga, maghintay ka lang dito sandali. Pupunta ako para tawagin ng manager para makipagkita sa'yo. Ikaw lamang ang babagay sa wedding dress na ito. Mochen, tingnan mo, maganda ba? Gusto ko talaga ang wedding dress na ito. Suyating, hanggang kailan mo kami susuyuin? Kakahiwalay lang kay Jayang Mochen kanina lang. Susundan mo pa rin kami dito. So Yating, paano ka nakarating dito? Ako, Ang babaeng ito, dahil sinundan niya pa kami. Hindi siguro dahil sa pagsisisi mo sa diborsyo kay Mo Chen, di ba? Nagpakalunya ka para sa 2 bilyong pakinabang, di ba? ano ang pinaghihinalaan mo? 2 bilyon para sa akin. Sa paglipas ng araw, lalo kang mayabang. Sino Mama. ang maniniwala sa isang tulad mo? Itigil mo na ang pagsasalita. Nagkataon lang na dumaan si Soyati. Nakipagdiborsyo na, pero poprotektahan mo pa rin siya. Gagawin kong maranasan ng walang silbi na ito ang pagdurusa. Dahil nandito ka na, umupo ka. Suyating, ano sa tingin mo ang damit kong kasal? Ito ang pinakamahal na damit sa tindahan. Isang damit, maaaring makabili ng bahay. Noong nagpakasal ka kay Mochen noon, hindi ka siguro nagsuot ng ganito kamahal na damit ka sa noon, di ba? Yushan, sa tingin ko rin ay sobra na. Kayo ni Mo Chen ay hindi man lang nagkaroon ng seremonya ng kasal. Huwag mo nang banggitin ang ganito kamahal na damit kasal. Kahit upahan, hindi mo kaya. Upo ka at kahabagan mo ang sarili mo. Nakikita ang nakaraan noong nagmamahalan. Gusto mo bang pahiramin kita ng damit? Hinihintay na magpakasal ka. Maghanap ng mahirap na tulad mo para maging asawa. Pagdating ng panahon, bumili ka ng bahay sa web. Yushan, masyado kang mabait. Hoy, ikaw na walang kwenta. Hindi ka pa ba nagmamadaling pasalamatan ang nagbigay pabor sa... Kung hindi dahil sa iyo, sa buhay na ito, hindi mo siguro mahahawakan ng ganito kamahal na damit. Inisip ko kung gaano kaganda ang damit kasal. Ang material ng damit kasal na ito ay hindi masama. Ngunit ang pagtahi ay hindi gaanong kahusay. Designer, gusto ko ng marangyang damit pero hindi inisip ang pagiging praktikal. Ganito. Ano bang kabaliwan ang sinasabi mo? Nakikita ko lang na naiinggit ka sa akin. Ang ganitong wedding dress ay dapat ituring na second hand, na bagay naman sa iyo. Hoy, ano ang ginagawa mo? Saan ang galing ang mahirap na ito? Alam mo bang napakamahal ng mga wedding dress sa tindahan namin? Naglakas loob ka pang hawakan ito ng basta-basta? Amoy mahirap. Kung madumihan mo iyan, kaya mo bang bayaran? Nakakahiya talaga. Hindi mo inaasahan, no? Natatampal ka agad sa mukha. Gusto ko lang malaman kung magkano ba talaga ang presyo ng wedding dress na ito. Bakit mo tinatanong ang mga bagay na yan? Para kang bibili nito. Sa totoo lang, wala ring silbi kung sasabihin ko sa iyo. Ang wedding dress na ito, ang kabuang presyo ay 2 milyon. Akala ko kung gaano kamahal, pero 2 milyon lang pala. 2 milyon ay hindi pa mahal. Mag-ingat ka sa pagyayabang. Kung titingnan ang suot mo ngayon, sa 2 milyon na ito, hindi mo ito mabibili kahit hindi ka kumain o uminom habang buhay. Nagmumukha ka lang na parang maraming alam, yun lang. Sa totoo, hindi mo ito mabibili. Kung hindi mo makain ng ubas, sasabihin mong maasim. Hindi ko mabibili, ganoon ba? Kung kaya mong magbayad, baka mga multo lang ang magawa niya. Bibigyan ko ng doble nitong presyo. Naglalaro ka ba? Gusto mong malaman? 2 milyon doble ay 6 na milyon. Tapos ano? Masyadong baliw. Ang isang babaeng mapagkunwari tulad mo, marami na akong nakita na ganyan.
Umalis ka na, wag mong istorbohin ang mga customer ko. Hindi ba ako customer mo? Ikaw na ganyan ang itsura? Sa totoo lang, kung tulad ka ni Miss Gao, kahit pa customer ako, anong klaseng tao ka ba? Wag mo nang banggitin ang 6 na milyon. Nakikita ko na, kahit 600, wala ka. Paano mo nalaman na wala akong kakayahang kunin yan? Kailangan ko pa bang sabihin? Siyempre, dahil iyon sa kung anong nangyari. Narito na ang manager. May isang babaeng gumagawa ng gulo. Sinira ang aming tindahan. Paalisin ko na siya. Bulag ka ba? Naglakas loob ka pang paalisin si President Su. Humingi ka ng tawad ngayon, Di. President Su. President Su. Paumanhin po, President Su. Ako na nga ang walang nakita. Pakibitawan na po ako. Bitawan ano? Bakit bibitawan? Ang inalipusta mo ay si President Su. Tinanggal ka na sa trabaho. Magmadali kang magsulat ng resignation letter. Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Alam ko na kung saan ako nagkamali. Nakikiusap ako. President Su, President Su. Nagsisisi na ako. President Su, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hindi ko pwedeng mawala ang trabaho ito. Kung malaman ng asawa ko, papatayin niya talaga. Ang alam ko lang ay, pagkatapos nito, problema mo na yan, wala na akong kinalaman. President Su, nagsisisi na ako. President Su. President Su, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. President Su, hindi ko alam na pupunta kayo. Hindi ko kayo nasundo. Patawarin po niyo ako. Okay lang. President Su, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Ituring mo na lang na bagong presidente natin. Paano magiging posible yan? Yung dating preso lang. Paano siya magkakaroon ng pera para bilhin ang mall? Oo, siya ang dating manugang ko. Nakulong na siya dati. Ikaw, mahilig kang manloko ng iba. Nalinlang na siya ng manager. Iniisip niyo bang tanga na hindi ko alam kung sino ang tunay kong boss? President Su, may utos po ba kayo? Sakto ang wedding dress na suot. Hindi ako naniniwala na may pera kang pambili ng wedding dress na ito ngayon. President Su, nagbibiro ka ba? Lahat ng nasa mall na ito ay sayo. Paano ka pa makakapag-usap ng pag... Kung gayon, ipatanggal mo kay Miss Gao ang suot niya. At saka, simula ngayon, hindi na ibibenta ng mall namin ang mga wedding dress sa iyo magpakailanman. Opo. Ano ang ginagawa mo riyan, Miss Gao? Magmadali kang hubarin ang wedding dress. Suyating, isang walang kwentang tao na tulad mo, naglakas loob kang gawin ito sa akin. Sasampalin kita. Ano ang gagawin mo? Jayang Muchen, mas mabuti kung huwag mo akong pigilan. Nangako ka sa akin na kung pakasalan mo siya, hindi mo sasaktan siya. Mahal, ano ang sinasabi? Nawalan ka ng kasal sa akin dahil siya ang nagbanta sa iyo, tama? Nag-divorce na tayo, bakit pa ulitin? Muchen, ang babaeng ito ay tumatarget sa 2 bilyong order. Ano bang kabaliwan ang sinasabi mo? Nagsasalita ba ako ng walang kabuluhan? Ang taong tulad mo ay hindi yata makalayo sa mga lalaki, no? Hindi ka takataka na tinulungan ka ng manager kanina. Hindi mo naman siguro inalok ang sarili mo kapalit, di ba? Gao Yushan, ang bibig mo ay dapat nagpapakita ng respeto sa akin. Kung hindi, ang kabayaran na dapat bayaran ng pamilyang Gao. Respetuhin ang isang tulad mo. Hindi kailanman, madaling babae ka. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para humingi ng tawad sa akin. Humingi ng tawad sa iyo. Sino ka ba sa tingin? Ang dakilang presidente ng Dayan ba? Halika na, halika. Titingnan ko ngayon. Paano mo mapapabayaran ang pamilyang Gao? Sinabi mo mismo. Sa loob ng 2 minutong ito, ipaalam mo sa pamilyang Gao kung sino sila. Magaling kang umarte. Suyating, sanay ka naman sa pagpapanggap, kaya hindi na ako magagalit. Pero ngayon, lumampas ka na sa pamilyang Gao. Bibigyan kita ng 2 minuto. Luhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Kung hindi, siguradong hindi ka palalampasin ng pamilyang Gao. Gao Yushan, huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo para mangapi. Gagawin ko iyan sa iyo. May 30 segundo na lang, tutunog na ang telepono. Matigas ka pa rin ba ang dila? Hello, Papa. Papa, ano ang tungkol sa tawag mo? Marami ng kumpanya ang Anong nagbaback ginawa out mo? sa mga kontrata. Nagkasala ka sa isang taong hindi dapat mong kasalanan. Ano? Imposible, wala akong inalipusta. Tumahimik ka. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Kailangan mong hanapin ang taong ito at humingi ng tawad sa kanya. Nakuha mo na ang balita, hindi ba? Anong kabaliwan ang ginagawa mo? Imposible, isa lang itong coincidence. Talagang coincidence lang yan. Suyating, kahit hindi ko alam kung anong mga panliling lang ang ginamit para malaman ang tungkol sa kumpanya ko. Pero kung gusto mong humingi ako ng paumanhin sa'yo, mananaginip ka na lang. Hindi mo siguro iniisip na maniniwala ako sa'yo tungkol sa estado mo, di ba? Isa lang itong ordinaryong coincidence. Talaga? Sa susunod na linggo, ikakasal na kami ni Jayang Muche. Pagdating ng panahon, ang chairman ng Dayan ay darating mismo. Isa ka lang taga-bukid, ano bang alam mo? Talagang mapilit ka. Sa susunod na linggo, ipapamukha ko sa iyo ang lahat.
Nangungunang dalaga, sinabi lang ng amo kanina, Bumeng, umuwi ka na. May ipapagawa ako. Mahal na prinsesa, sabihin lang po ninyo. Sa tingin ko ang tungkol kay Jayang Muchen at kay Gao Yushan ay may kakaiba. Pumunta ka at imbestigahan mo para sa akin. Totoo bang magkasama sila noong gabing iyon? Yushan. Hindi naman magkakaproblema ang pamilya Gao, di ba? Anong problema ang maaaring mangyari? Dahil sa walang kwentang babaeng iyon, hintayin na lang matapos ang joint investment ceremony. Ipapakita ko sa'yo ang tunay na mangyayari. Tama ka, hiwalay na rin kami. Naghahanap ka pa rin ng pagkakataon para guluhin si Muchen. Sa pagkakataong ito, ipapatalo kita ng malubha. Mahal na prinsesa, sinubukan ko na ng detalyado. Noong araw na yon, sinadyang lumabas ang batang amo para hanapin ka. Ngunit siya ay pinatulog. Ngunit masasabi na, walang anumang maaaring mangyari sa pagitan ng batang amo at mo. Kaya pala, alam ko, hindi ako ipagkakanulo ni Jayang Muchen. Talagang naloko lang ako. At ginamit ni Gao Yushan ang buhay mo para takutin ang batang amo. Kung hindi, hindi siya papayag. Masyado na yan. Hindi ko hahayaang makasal ka kay Jayang Muchen. Ihanda mo lahat. Kailangan nating pumunta sa kasal nila ngayon. Hello, nasaan si Chairman Son? Huwag ka munang umalis. Binabati kita, Inagaw. Nakakatawa, Manager's How. Dapat nga kitang pasalamatan dahil pinahiram mo ang pasilidad ng Dayan para sa pagdiriwang. Walang anuman. Ito ay dapat kong gawin. Gao Yushan, ngayon, nasa tabi ka na ni Jayang Muchen. Sa bagay na ito, kailangan kitang bigyan ng respeto. Ngayon, ang executive ay dumating bilang chairman para sa joint investment ceremony. Oras na, huwag mong kalimutang pakinggan kami ng kahit isang salita o dalawa. Gawin mo ng maayos. Malapit na ikasal si Yaong Lid. Hindi magandang lumapit ka sa ibang lalaki ng ganito, hindi ba? Sino ka para makialam sa buhay ko? Napakaganda mo ngayong araw. Bagong labas lang itong evening gown na to, di ba? Kaya pala, ikaw na walang kwenta. Ano ang ginagawa mo rito? Nandito ako para sa kasal. Kasal? Sino ang nag-imbita sa'yo at nakasuot ka pa ng ganito? Siguradong nanghiram ka lang ng damit para magpasikat, di? Isang damit lang naman na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Bakit kailangan pang manghirap? Maaari ka nang tumigil sa pag-arte. Sa buong araw, nagpapanggap ng mayaman. Ngayon, hihintayin kong makita kung magkano ang regalo na dala mo. Magpapakasal sila, hindi ko sila babati. Anong regalo ang maibibigay ko? Sa tingin ko, desperado ka na sa kahirapan. Pumunta ka para kumain, di ba? Nakakabastos na ang ginagawa mo. Suyating, hindi ka welcome dito. Talagang walang hiya ka. Kahit ngayon, hindi ka pa rin tumitigil sa paninira sa pamilya Jaya. Hindi ba't si Yaong Lady Gao mismo ang nagsabi na ngayong araw ang pagbangon muli ng pamilya Gao? Siyempre, gusto kong masaksihan ang sandaling ito. Bakit? O baka naman hindi ka papasukin, Yaong Lady? Dahil natatakot ka na? Anong kabaliwan ang sinasabi? Mayroon lang kaunting problema ang pamilya Gao. Gusto mo talagang makapasok ngayon, diba? Kung ganoon, pumasok ka. Ipapakita ko sa'yo na ang pagiging manugang ko sa pamilya Jaya ay mas mabuti pa ng 100 beses kaysa sa'yo. Sige, abangan ko yan. Kung gayon, susundin natin ang sinabi ni Yushan. Talagang madali at walang silbi ang babaeng ito. Mabuti na lang mabait si Yushan. Kung hindi, talagang madali at walang silbi ang babaeng ito. Yushan, sinabi mong darating si Chairman Son. Bakit hanggang ngayon hindi pa siya dumarating? Oo nga, kung dadalo ang chairman sa kasal. Ang kumpanya ng pamilya Jiang natin ay angat pa ng isang antas. Malapit na siguro siya. Hello. Sinabi ni Manager Zhao na dumating na ang chairman. Ngunit tinawag siya pabalik ni Young Lady dahil may ipapagawa siya. Medyo mahuhuli siya. Mayroon din palang Young Lady ang Dayan. Ang kanyang katayuan ay mas mataas pa kaysa sa chairman. Narinig ko na ito maaaring pakasalan ng anak na babae ng kumpanyang Dayan. Hindi pa gaanong matanda. Narinig ko na nagpakasal siya sa isang pangalawang antas na pamilya. Ganito kataas ang katayuan, nagpakasal sa pangalawang antas na pamilya. Talagang bumaba ang antas ng kasal. Anong pamilya yun? Napakaswerte. HMPH, kung ang ating Muchen ay makapag-asawa ng anak na babae ng Dayan. Yushan, hindi ko ibig sabihin yun. Nagbibiro lang ako. Alam ko. Hindi na darating si Chairman Son. Kung gayon, pumasok na tayo. Pumasok ka na. Kasal ni Muchen, at tinatawag pa ang dating asawa. Hindi ba't masyadong hindi maganda yan? Nag-imbita sa walang kwentang babaeng yun? Mahilig ka pa namang gumawa ng mga nakakahiya. Gusto mong pumasok para makita. Kung gayon, ipapakita namin sa iyo na ay ipinagmamalaki ang bagong manugang. Kahit ang ordinaryong dote ay hindi makakapareho. Tama ba, Yushan? Magdagdag pa ng dote. Ano pa ang magagawa? Gusto natin ng mayamang manugang. Ay, mama. Tama na. Magpakatotoo ka naman. Ang mga dote na ito ay hindi naman malaki. Yushan, masyado kang mapagkumbaba. Paano kung ganito? Gamitin natin ang pagkakataong ito na nandito na lahat. Ipakita mo ang dote sa lahat. Gusto mo? Para makita ng ilang tao.
Mama, sige na. Ito, ipapakita ko na. Ito ang dote na inihanda ko para sa pamilya Jaya. Wow, susi ng sports car. Nabalitaan ko mayroon pang cash na 88,800,000 piso. Masyado kayong mapalad. Malayo ang agwat nitong isa at nitong isa pa. Pareho lang sila sa pagpapakasal. Pwede na kayong tumigil sa pagsasalita. Nakakaawa si Suyating noon. Walang mga magulang. Siyempre, walang naghanda ng dote para sa kanya. Tama na natin ang pag-uusap tungkol sa masasamang bag. Noong bagong kasal ako, wala akong dala. Kahit isang bag wala. Hindi ko alam kung bulag si Lolo kaya pinayagan niyang maging biyenan. Siyempre, si Lolo ay isang matanda. Hindi po angkop na pag-usapan si Lolo sa publiko ng ganito. Siguro masaya siya ngayon. Suyati. Kailangan mong patunayan na hindi nagkamali si Lolo sa pagpili. Ilabas mo rin ang dote mo. Tulad ni Ishan, patunayan mo ang iyong sarili. Ilabas ang dote bilang patunay kay Lolo. Nay, wag mo na siyang pahirapan. Wag na nating pag-usapan ang halaga. Sa tingin ko, kahit 1% ay hindi niya makukuha. HMPH, oo nga. Paano ninyo nalaman na hindi ko ito mailalabas? HMPH, pwede ka nang tumigil sa pagbibiro. Kapag may kaunti ka na, nagiging mayabang ka na. Sigurado ka ba talagang hindi ko ito makukuha? Kung hindi ko nga maibigay ang regalo, lalo na ang dote. Kung gayon, magpustahan tayo. Kung magagawa kong makuha ito, at mas mahal pa kaysa sa makukuha ni Gao Yishan. Ha ha ha. Lene, makinig kayo. Ang babaeng ito, parang totoong-totoo ang sinasabi. Ang paghahambing ng dote kay Miss Gao ay parang manok sa swans. Suyati. Nakalimutan mo na ba ang iyong lugar ngayon? Yesue, hindi mo alam ang iyong lugar. Hanggang dito na lang ang sasabihin ko ngayong araw. Kung makukuha mo ang kalahati ng sa akin, hindi na kailangang magpakasal ngayon. Sinabi mo iyan. Maghintay ka lang, huwag kang magsisi mamaya. Teka muna. Bakit ka nagsasalita na parang nanalo ka na? Paano kung hindi mo makuha? Anong gagawin mo? Kung hindi ko ito makuha, susuko na ako. Suyating, huwag kang magmadali. Magtiwala ka sa akin. Nagpapakitang gilas. Kung hindi mo ito makuha ngayon, bilisan mong umalis sa silid na ito. Tandaan mong kailangan mong gumapang palabas. Gao Yishan, alam ko kung kailan dapat tumigil. Isa ka lang na bilanggo. Kung hindi mo ito makuha, tama lang na bilisan mong umalis, hindi ba? Kung gayon, ilabas mo na. Ang mutyan na ito ay mana mula sa aking pamilya. At isa itong antike. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Bilang kabayaran sa dote. Akala ko kung anong magandang bagay na iyan. Suyating, nababaliw ka na ba? Bumili ka ba ng basura sa tabi ng daan? At sinasabi mong mas mahal pa kaysa sa bahay at kotse ko. Nakakatawa talaga. Tama si Miss Gao. Sa tingin mo siguro, mga tanga kami. Ang bracelet na ito ay masyadong berde. Mukhang walang halo. Hindi ito salamin, ito ay plastic. At sinasabi mo pang antik pa ito. Sa tingin ko, ito ay mula sa Western Zhou Dynasty, pero ginawa lang ito linggo lang ang nakakaraan. Hoy, basahan. Nagawa ko ba sa iyo sa nakaraang buhay? Naghiwalay na tayo, pero nandito ka pa rin para kahihiyan kami sa bahay namin. Bilisan mong umalis. Natalo, sundin ang patakaran. Kanina, kayo. Tiningnan ninyo lang saglit at napagdesisyonan na natalo. Bakit? Magdadaya ka ba? Teka, Mo Chen. Pakita mo sa akin ang pulse erase. Diyos ko, hindi kaya lumabo na ang mga mata ko. Ang magaspang na bato na ganito. Pinutol para gawing pulse erase. Hindi ba't masyadong marangya ito? Kung gayon, nangangahulugan na. Ang pulse erase na ito ni Suyati kung ihahambing sa dote ni Miss Gao, ay mas mataas ang halaga. Kailan pa nagbago ang walang kwentang babaeng ito at naging mayaman? O baka naman talaga nagkamali tayo ng pagkakaintindi sa kanya noon. Miss Gao, kanina lang, ikaw ang nagsabi na ang matalo ay dapat sumunod sa patakaran, di ba? Kung gayon, hindi na kailangang ituloy ang kasal ngayon. Paano naman hindi itutuloy? Nakatulong ako sa pamilyang Jayang para makakuha ng 2 bilyong order. Siyempre naman, ikakasal ako. At saka, sino ang makakaalam kung saan nanggaling ang pulseras mo? Hindi mo naman siguro iisipin na ninakaw ko yan, di ba? Sa simula pa lang, hindi naman talaga malinis ang mga kamay mo. Sige, tawagin mo ang pulis. Mabuti na rin yan, para matanong ko sa pulis kung anong klaseng parusa ang paglalagay ng pampatulog sa iba.
Ikaw, walang kwentang babae. Ano bang pinagsasabi mo? Yating, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Mahal, alam kong palagi mo akong tinutulungan. Pero sa totoo lang, wala ka namang ginawang mali noong gabing iyon. Ang nanay mo at si Gao Yushan ang naglason sa iyo. Noong gabing iyon, wala talagang nangyari sa inyong dalawa. Ano? Walang kwentang babae. Nag-imbestiga ka ba ng palihip? Anak, huwag kang makinig, puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Ako ang tunay mong ina, paano naman kita sasaktan? Nagsisinungaling siya, dahil gusto kong sirain ang relasyon mo kay Gao Yushan, para mapakinabangan ng 2 bilyong piso. Totoo ba yan, Muchen? Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi. Kaya pala, wala akong maalala sa araw na yon. Ito pala ang dahilan, nilason pala ako. Nanay, paulit-ulit ko nang sinabi at sa mga taon na ito, palagi mo lang pinaparamdam kay Yating na wala siyang halaga. Dahil ginawa mo ito sa akin, nanay. Mo-chen, nanay. Dahil para sa kabutihan mo yan. Ayoko ng ganyang kabutihan. Mahal, walang sinuman sa bahay na ito ang tapat. Lagi silang nagpaplano laban sa iyo. Siguradong magiging maayos ang trato ko sa iyo. Sige, sasama ako sa'yo. Anak, Kung pupunta ka, bilang kinatawan ng Dayan, huwag mo nang isiping makukuha mo ito. Wala ka pang 2 bilyong or. ang mga bagay ng mga kabataan na tulad ninyo ay hindi ko dapat pakialaman. Ngunit pagdating sa kinabukasan ng ating pamilya, hindi ko hahayaan na gawin mo ito. Oo, anak. Si Miss Gao Yushan ay may kagandahan at katayuan. Hindi ba mas mabuting pakasalan siya kaysa sa isang walang kwentang tulad niya? Iyan ay 2 bilyon. Ang kinabukasan ng ating pamilyang Jiang. Anak ko, isipin mo na ito ay hiling ng iyong ina. Ngunit daddy, minamahal ninyo ako. Hindi ko kailanman tinanggihan ng anumang hiling. Ngayong araw, nalaman ko na kayo pala ay ganito. Sa inyong paningin, wala man lang kahit anong damdami. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang kontrolin ninyo ako. Yating, halika na. Nako, anak ko, anak ko, anak ko. Ang kasuklam-suklam na bagay na ito. Si Manager Zhao, hindi pa ba niya ito inaasikaso kaagad? Maya-maya, darating na si President Son. Jiang Muchen, tumakbo ka muna. Kaya mo bang panagutan ito? Guardia, harangan niyo sila. Manager Zhao, hindi mo ba talaga ako papayagang umalis? Maaari kang umalis. Ngunit si Jiang Muchen ay hindi maaaring umalis. Dahil sa gulo ngayon, hindi kita papanagutin. Umalis ka na kaagad. Kapag dumating na si President Son, hindi magiging maganda. Oh, kung hindi mo sinabi, baka nakalimutan ko na. Kung dumating si President Son at una niyang makita ang basurang ito. Kung ganoon, isisi nila sa ating pamilya. Si Su Yating, bakit hindi pa siya kaagad umalis? Ito ang kasal ko. Ang lugar ko. Anong klaseng tao ka ba? Para maglakas loob na sirain. Ang lugar mo. Lahat ng ari-arian ng Dayan Group ay akin. Saan ito sa iyo? Ang Dayan Group ay sa iyo, sabi mo. Suyat, lalo ka talagang nababaliw sa bawat araw. Kung ayon sa sinasabi mo, ang anak ni President Dayan ay ikaw. Ako nga talaga. Nako, ano bang pinagsasasabi mo? Mukhang wala ka namang makukuhang maganda ngayon. Hindi ka aalis, di ba? Sige, sabihin mo, magkano ang gusto mo? Huwag kang masyadong sekip. Mukhang matigas pa rin ang ulo niya. May pera ako. Ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay para sirain ang kasal ni Gao Yushan at iwi si Jiang Muchen. Ito nga ang black card ng otorisadong kinatawan ng Dayan Group. Hindi nga. O baka siya nga ang executive ng Dayan. Kung ganito nga ang totoo. Impossible. Talagang imposible. Kung totoo kang anak ni Dayan, bakit ka nakulong ng 3 taon at walang nagmalasakit? Oo, tama si Miss Gao Yushan. Anong klaseng tao si Su Yating? Bakit hindi natin alam paano tayo magkakamali? Si Yushan ang manugang na gusto namin. Ang card na ito, sigurado kang peke. Mayroon kang criminal record. Dati, hindi ko alam na. Nagsasabi kayo ng masama tungkol sa akin sa likod. Nalilito na ang lahat dahil sa akin. Si Manager Zhao sa loob ng Dayan Group. Nakakita ng impostor. Interesado ka ba sa bagay ng tunay na anak? Bakit hindi ka pa kumikilos? Darating na si President Son. Sige, mga guardia. Ihintayin ko kung sino ang maglalakas loob, Presidente Son. Malapit nang dumating si Presidente Son, babaeng walang hiya tulad mo. Huwag mong sabihin hindi ako nagbigay ng babala. Huwag mo siyang gagalawin. Anong ginagawa ninyo? Presidente Son, ganito po ang nangyari. Ito pong babae, siya ang nagdulot ng gulo, at pinalsipika pa niya ang black card, tulad ng binibining malaki. Pinalsipika, sabi mo? Sino ang magtatangkang magpanggap na binibining malaki? Presidente Son, matagal na tayong hindi nagkita. Binibining malaki. Binibining malaki, kayo personal na dumating. Ibig sabihin ay hindi ako nandito para salubungin kayo. Nakita ko na ang binibining malaki. So Yating, siya nga talaga.
Ako si Suyating, ang anak mayamang binibini ng Diamond. Presidente Son, siya po ay ang tunay na binibining malaki, hindi ba? Presidente Son, Sino ang tinuturo mo? Ikaw, sino ba ang tinutukoy mong binibining malaki? Sino ka para magturo? hindi po Presidente Son, binibining malaki. Nagsisisi na po ako, patawarin niyo na po ako. Hindi ba't ikaw ang nagtaboy sa binibining malaki palabas ng silid kanina? Hindi po Presidente Son. Sila po itong mga ito. Sabi nila, ang binibining malaki ay impostor. Nalinlang din po ako nila. Mayroon ba sa inyo ang umapi sa binibining malaki? Anong laro ang nilalaro ninyo? Naglakas loob kayong galawin ng binibining malaki? Sasabihin ko sa inyo ito, kung lalapas tanganin ninyo ang binibining malaki, simula ngayon, wala nang ibang negosyo kundi ang sa DN. Ibig sabihin, wala na kayo rito. Paumanhin talaga, Presidente Son. Nagkamali lang ng pagkakaintindi. Magkasing uri lang tayo. Bakit pa tayo nag-aaway? Isa tayong pamilya. Hahaha. Magkapamilya tayo, pero hindi namin kayo kapamilya. Huwag kang susubok lumapit sa akin. Hindi ba kaibigan mo ang manugang ko? Anong klaseng biro yan? Paano ko siya makikilala? Presidente Son, bakit ka ganyan kalimutin? Ang order na 2 bilyon, na si Sansan ang nagmakaawa sa iyo para tulungan ang pamilyang Jiang natin. Ah, yung 2 bilyong order pala ang tinutukoy mo. Hindi ko akalain na. Ganyan na pala kababaw ang pamilyang Jiang. Mayroon kayong mamahaling yay pero hindi nyo inalagaan, pinalagpas nyo pa, tapos pinili nyo pa ang mga peke. Ano ang ibig mong sabihin, Presidente Son? Kung hindi ang panganay na babae ang nagsabi, na dapat kontrata lang kay Jiang Mochen ang pipirmahan. Kung hindi sana ito umabot sa maliit na kumpanya ninyo. Pero ang kapalit ay peke nyong pasasalamat. Sa halip, kinamuhian nyo pa ang ating panganay na babae. Ano? Mali pala ang pagkakakilala namin sa mga tao. Diyos ko. Tapos na. Tapos na ang pamilyang Jiang namin. Gao Yushan, yung order na yun, malinaw na nakita nating hindi ikaw ang nakipag-usap. Bakit mo kailangang umangkin? Ahas na lason. Sinira mo ang pamilyang Jiang namin. Isang salita lang ang sinabi ko. Kayo ang tanga para maniwala sa akin. Ano na kinalaman ko doon? Sinungaling ka. Sinungaling ka. Yating, hindi naging mabuti ang nanay mo noon. Nagsisisi na ang nanay mo. Isaalang-alang mo muli ang relasyon ng biyenan at manugang. Hayaan mo na kaming pamilyang Jiang. Relasyon ng biyenan at manuga. Oo. Kung pag-uusapan ang relasyon ng biyenan at manuga, hindi mo sana ako ipapakulong ng 3 taon. At hindi mo pipiliting makipaghiwalay si Tu Chen sa akin. Gumising ka na. Kahit na mahal ko si Jiang Muchen, hindi ako si Bodhisattva. Sinabi ko na sa iyo dati, lahat ng ginawa ninyo sa akin, babalikan ko kayong isa-isa. Presidente Son, nasaan na ang ebidensyang pinahanap ko? Opo, panganay na babae. Narito na ang lahat ng dokumento. Narito ang dokumento na ang biyenan ko ang nakabangga ng at ipinagpakulong ako ng 3 taon. Pero pwede pa akong makulong ulit. Yating. Mahal, gusto mo bang mamagitan para sa kanila? Kung gusto mong mamagitan para sa kanila, hahayaan ko silang umalis. Pero sa puso ko, mayroon pa akong sama ng loob. Hindi ko yan iniisip. Kailangan pag-isipang mabuti ng ina. Ina ko pa rin siya. Kung siya ay maaari bang dagdagan ng kanyang pag-aalaga? CJ, Kung gayon, panatag na ako. dahil ito'y usaping panloob ng pamilyang Jiang, hindi na ako makikialam. Ang kasal na ito, hindi na ako magpapakasal, sa iyo ko na lang ito ibibigay. Aalis na ako, may kailangan akong gawin. Tigil. Miss Gao, hindi ba ang plano ay para sa pamilya? Anong gagawin mo? Sakto, may regalo ako para sa iyo. Narito ang ebidensya laban sa pamilyang Gao. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ito. Pagkatapos ng investigasyon, malulugi ang pamilyang Gao. Siguro kaya mo pang pumasok sa kulungan. Hindi dapat madamay ang pamilya. Suyating, gusto mong humingi ako ng tawad, di ba? Humihingi ako ng tawad. Pakiusap, hayaan mo na ang pamilyang Gao. Huli na. Hindi ba kayo mahilig maging biyenan at manuga? Pumasok na kayo sa kulungan. So Yating, nailabas mo na ang galit mo. Hindi naman masyadong naging malupit sa iyo ang pamilyang Jiang. Pag-isipan mo. Maaari mo bang hayaan na lang ang pamilyang Jiang? Hayaan ang pamilyang Jiang. Pero kakanselahin ko ang 2 bilyong order na ito. Gagamitin ko ang personal na pangalan ng asawa ko para bilhin ito. At ang mga order mula sa aming Dai Group. Mula ngayon, wala na itong kinalaman sa pamilyang Jiang. At ikaw,
Manager Zhao, Ako, miss. naniwala ka lang sa sinabi ng iba. Malibog at Ang Dai Group ay hindi nangangailangan ng empleyado na tulad mo. Hahawakan ng human resources ang iyong pagbibitiw. Hindi, miss, nagkamali ako. Miss, pakiusap, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Miss. Mahal, ngayon, mahal, naniniwala ka na ba sa akin? Hindi kita bibigyan ng kahihiyan. Mula nang mahulog ako sa'yo, hindi ako kailanman nahiya. Kahit ordinaryong tao ka, o anak ka ng Dai Group. Ikaw ang aking asawa. Sige, pagkatapos nito, magtayo tayo ng kumpanya ng magkasama. At magkaroon ulit tayo ng malaking kasal. Sige,